Ako si Ina Mokaspak, 24 na taong gulang. Walang college degree, ulila at walang kamag-anak. Ang trabaho ko ngayon ay maglinis ng sahig na gawa sa imported na tiles sa isang mansyon na sobrang laki. Kailangan ko pa ng minimap para lang matandaan kung nasaan ang banyo. Ang may-ari ng mansyon ay si Angelo Buenavista. Isang lalaking napakayaman na sinasabing ang pagbanggit pa lang sa kanyang pangalan ay sapat na para yanijin at baguhin ang presyo sa buong supply chain ng diamante. Hindi ko pa siya kailanman nakakausap ng direkta. Masyado siyang mataas. At ako, isa lang akong mobile na panlinis ng sahig. 3 buwan na akong nagtatrabaho rito. Maayos ang sahod, may kasamang pagkain, at may matutuluyan. Hindi rin ako ginugulo. Sapat na ang mga pamantayang iyon para ituring kong paraiso ang lugar na ito. Tuwing umaga, gumigising ako ng alas 5 para linisin ang unang palapag. Pagkatapos ay aakyat ako sa hagdan para maglinis hanggang sa kanyang opisina. Isang lugar kung saan kailangan kong gamitin ang mop sa isang Z-pattern dahil iyon ang patakarang gusto niya. Mayroon akong isang malaking sikreto. Nakakapagsalita ako ng 7 wika. Pero mahigpit kong itinatago ito. Alam kong hindi hinuhusgahan ng isang janitor batay sa mga wikang alam niya, kundi sa kung gaano kalinis ang banyong nililinis niya. Hanggang sa dumating ang araw na iyon. Ang araw na tila biglang inalis ang buhay ko sa dati nitong landas. Naglilinis ako sa pasilyo ng 2 palapag, malapit sa personal na library ng amo ko. Nang biglang tumunog ang telepono sa aking bulsa. Isang hindi kilalang numero na nagsisimula sa dagdag 971. Tumingin ako sa paligid. Walang tao. Kaya sinagot ko ito at pabulong na nagsalita. Hello. Pagkasabi ko pa lang yun, isang mabilis na salita sa Arabic ang bumungad sa akin mula sa kabilang linya. Malinaw na boses ng isang lalaking nagmamadali at ramdam ko ang tensyon. Nag-alinlangan ako saglit bago sumagot din sa wikang Arabic. Isang natural na reaksyon. Kapag nag-aral ka sa isang language university sa Jordan sa ilalim ng isang scholarship program at biglang huminto dahil sa isang malaking trahedya. Ang utak mo ay gumagana pa rin tulad ng dati kahit nakalahati ng iyong puso ay namatay na. Hindi nagtagal ang usapan namin. Pero sapat na para magdulot ng gulo. Dahil sa likod ko, narinig ko ang isang malalim at malamig na boses. Sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na sumagot ng telepono sa oras ng trabaho? Nagulat ako at napalingon. Siya iyon, si Angelo Buenavista, nakatayo sa gitna ng pasilyo. Suot ang isang puting polo. May hawak na tasa ng kape. Ang paraan ng pagtingin niya sa akin ay hindi tulad ng pagpaparusa sa isang empleyado. Kundi para bang nakakita siya ng isang bagay na wala sa lugar sa isang perpektong larawan. Natigilan ako at hindi makapagsalita. Hindi niya inalis ang tingin sa akin. Ngunit ang mas nakakatakot ay nagbago ang tono ng kanyang boses. Arabic ang sinasalita mo kanina. Nanahimik ako. Humigpit ang hawak sa telepono. Sino ka? Tanong niya. Bakit ang isang janitor ay nakakapagsalita ng wikang iyon? Alam mo ba kung sino ang kausap mo? Kinagat ko ang aking labi. Ang isip ko ay nagkakagulo. Kung sasabihin ko ang totoo, baka matanggal ako. Kung magsisinungaling ako, baka mas lumala pa. Pero pinili ko ang kalahating totoo. Kalahating kasinungalingan. Nag-aral po ako ng Arabic dati pero huminto rin. Personal na dahilan. Tinitigan niya ako ng matagal at mahinang nagtanong. Anong dahilan ang mag-uudyok sa isang taong magaling sa isang bihirang wika na maglinis ng sahig? Sasabihin ko sanang, wala kang pakialam, pero pinigilan ako ng aking isip. Hindi ako tanga para sagutin ng isang taong kayang sirain ang buong buhay ko sa isang iling lang. Huminga ako ng malalim. Nakatanggap po ako ng scholarship pero tinanggihan sa huling round dahil sinabi nilang hindi sapat ang aking itsura para maging kinatawan ng kultura. Hindi sapat ang itsura dahil hindi ako maganda. Hindi maputi. Hindi kapansin-pansin. At dahil ulila ako. Naramdaman kong naninikip ang dibdib ko. Na para bang ang kwentong pilit kong kinalimutan sa loob ng maraming taon ay biglang bumalik na parang maruming baha. Ngunit hindi siya tumawa, hindi nang asar, at hindi rin bamantong hininga. Sa halip, dahan-daang inilapag ni Angelo ang tasa ng kape sa mesa sa tabi ng pasilyo at sinabi sa isang kakaibang tono. Kalahating malalim, kalahating emosyonal, wala pa akong nakilalang tulad mo. Humigpit ang hawak ko sa mop, hindi dahil sa emosyon kundi sa takot.
Takot na mula sa sandaling iyon. Hindi na magiging payapa ang mundo ko. At tama ako. Nang gabing iyon, sinabihan ako ng mayordoma na lumipat sa isang bagong silid malapit sa opisina ni Sir Angelo. Ang dahilan, kailangan ng amo ng isang taong mabilis na makakapaglinis kapag may biglaang pagpupulong. Kinabukasan, natuklasan kong ang uniforme kong panlinis ay pinalitan ng isang eleganteng itim na pambabaeng suit. Na may kasamang sulat kamay na mensahe, isuot mo ito. Sumama ka sa meeting ko mamayang 10:00. Akala ko ito ay isang masamang biro. Hanggang sa dinala ako ng sasakyan sa pangunahing opisina ng korporasyon ng mga Buena Vista. Kung saan nakita ko ang pangalan ko sa listahan ng mga dadalo sa pagpupulong kasama si Amed Ali. Isang kilalang mamumuhunan mula sa Dubai. Hindi ko maintindihan kung ano ang nangyayari. Isa lang ang alam ko, may nakita ang lalaking iyon. Si Angelo Buenavista, sa akin. At hinihila niya ako palabas sa maalikabok na mundong akala ko ay aking tadhana. Hindi ko lang alam na iyon pala ang simula ng isang serye ng mga tawag na hindi lang nagtakda ng tadhana, kundi nagbago ng direksyon ng buong buhay ko. Hindi ko alam kung bakit ang isang makapangyarihang lalaki tulad ni Angelo Buenavista ay magkakaroon ng interes sa isang hamak na janitor na tulad ko. Ngunit isang bagay ang malinaw sa akin, kapag ang isang sikreto ay nabunyag na. Hindi mo na maibabalik ang lahat sa dati. Kailangan mo na lang itong harapin. Kinabukasan ng umaga, habang nakaupo ako sa bago kong silid, na dating dressing room para sa mga senior assistants. Isang mahina ngunit tiyak na katok ang narinig ko sa pinto. Binuksan ko ito. Si Sir Angelo. Nakatayo roon. Hindi na gaanong malamig ang anyo tulad ng dati. Ngunit hindi rin gaanong komportable. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa akin tulad ng dati. Kundi tila tumatagos, na parang hinahanap ang isang ibang bersyon ko na matagal nang nakatago. Nag-almusal ka na? Diretsyong tanong niya. Umiling ako. Ang kamay ko ay nasa pinto pa rin. Hindi alam kung dapat ko ba siyang papasukin o ako ang lalabas. Ang awkward na katahimikan sa pagitan namin ay kakaiba. Na para bang ang lahat ng patakaran sa pagitan ng amo at empleyado ay nabaligtad dahil lang sa isang random na tawag sa telepono. Sumama ka sa akin. Utos niya. Sumunod ako sa kanya pababa. Dumaan sa isang pasilyong salamin kung saan ang sinag ng umaga ay tumatagos. Kumikinang na parang lawa. Dumating kami sa isang maliit na dining room na hindi ko pa napapasukan. Isang maliit at eleganteng bilog na mesa. May Japanese style na set ng tsaa. Ilang tray ng French pastries. At isang baso ng mapusyaw na berdeng smoothie na naghihintay. Una niyang pinagsilbihan ako ng tsaa. Nagsimula na akong mataranta. Tungkol po sa nangyari kahapon, sinimulan ko. Umupo ka muna. Putol niya sa akin. Umupo ako. Ang puso ko'y kumakabog na parang tambol. Tinitigan niya ako ng matagal bago biglang nagtanong. Ilang wika ang alam mo? Kinagat ko ang labi ko. Nahihiya. Kaunting English, French, Korean, at Arabic po. Kaunti, ngumiti siya. Ngunit hindi ito isang mapanlibak na ngiti, kundi isang ngiti ng taong alam na ang sagot bago pa man itanong. Nanahimik ako. Pakiramdam ko'y hinuhubaran ako. Sumandal siya. Nag-cross ng mga braso. Ang boses niya ay mahina ngunit may bigat. Bakit mo ginagawa ang trabahong ito? Ikaw, isang taong maraming alam na wika. May natural na kakayahan sa pagsasalin. At malinaw na nag-aral ng propesyonal. Pero naglilinis ng sahig para sa iba. Akala mo ba hindi ko iyon nakikita? Yumuko ako. Hindi alam kung saan magsisimula. Ang mga mata ko ay nagsimulang mamasa. Dahil wala na po akong iba maliban sa mga wikang iyon. Dahan-dahan kong sinabi. Dahil lahat ng mayroon ako ay itinapon ng mga tao dahil lang sa isang dahilan, ang aking itsura. Kumunat ang noo ni Sir Angelo ngunit hindi sumingit. Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon. Ikinwento ko na ako ay isang national awardee sa French. Na direktang tinanggap sa International Language Department ng isang prestihiyosong universidad. Na ako ay isa sa mga nangunguna na nominado para sa isang student exchange program sa UAE. Ngunit sa huling panayam, narinig kong ibinulong nila sa harap ko. Hindi mukhang may dating ang batang ito para maging kinatawan ng Pilipinas. Na kapag nag-a-apply ako bilang translator, tinitingnan lang nila ang aking resume picture at agad akong tinatanggihan.
Hindi magugustuhan ng mga high-end na kliyente ang isang empleyadong mukhang plain. Hindi ako payat, hindi ako maganda, hindi maputi ang balat ko, at hindi ako nag-aayos. At ang pangalang Ina Marcus Pap. Sinabing masyadong simple. Hindi ako kwalipikadong maging kinatawan ng kahit ano. At kaya ako tinanggal. Hindi dahil sa kakulangan ng kakayahan, kundi dahil sa kakulangan ng media-friendly na itsura. Pagkatapos kong magkwento, natawa ako. Isang tuyong tawa. Alam niyo po ba, tumingin ako ng diretso sa kanyang mga mata. May nagsabi pa sa akin na masyadong malalim ang boses ko at hindi ito magbibigay ng magandang impresyon sa mga kliyente. Sinabihan nila akong dapat matuto akong magsalita tulad ng mga ogirl sa livestream. Nanatili siyang tahimik, ngunit may kung anong nag-aalab sa kanyang mga mata. Kaya sumuko ako. Pagpapatuloy ko, pinili kong maglinis ng sahig dahil dito. Walang pakialam kung anong wika ang sinasalita ko o kung ano ang itsura ko. Ang mahalaga, malinis ang sahig. Hindi ako umiyak, matagal nang naubos ang mga luha ko. Ngunit ang boses ko, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ay puno ng pagmamalaki. Isang mahabang katahimikan ang namagitan. Hanggang sa tumayo si Sir Angelo. Lumapit sa mesa, kinuha ang isang tablet, binuksan ang isang file, at ipinakita ito sa akin. Nasa screen ang isang plano ng pakikipagtulungan sa pagitan ng kanyang korporasyon at isang Middle Eastern na mamumuhunan. Na nakasulat lahat sa Arabic. Isalin mo para sa akin ang bahaging ito. Sabi niya. Ang boses niya ay walang bahid ng utos. Ito ay isang kakaibang alok. Parang isang paanyaya. Tiningnan ko ang teksto at agad na nahok. Binasa ko ito ng malakas sa Tagalog. Pagkatapos ay huminto para itama ang isang salita. Napansin kong ang sumulat nito ay hindi isang katutubong nagsasalita ng Arabic. Tiningnan niya ako ng may pagkamangha. Pagkatapos ay dahan-daang tumango ng walang sinasabi. Ang tanging maririnig ay ang tunog ng pagtama ng mga baso sa pagitan ng dalawang tao na hindi na amo at kasambahay. Ito ay isang pagbabago na hindi binigkas ngunit parehong naintindihan. Nang umagang iyon, bumalik ako sa paglilinis, ngunit sa kakaibang paraan. Hindi ko na ito tiningnan bilang isang pansamantalang trabaho. Tiningnan ko ang bawat makintab na bahagi ng sahig na dati kong nililinis habang nakayuko at naunawaan na maaari kong linisin ang sahig gamit ang aking mga kamay. Ngunit hindi na ako muling yuyuko dahil sa kawalan ng tiwala sa sarili. Nang hapon na iyon, dinala sa akin ng mayordoma ang isang card na may logo ng korporasyon. Maikli ang nakasulat, bukas. 9 a.m., meeting room sa 12th floor. May isang bisitang Arabo na nangangailangan ng interpreter. Kung sa tingin mo ay bagay ka, pumunta ka. Walang pirma, ngunit alam ko kung sino ang sumulat. Niyakap ko ang card. Hindi makapagsalita, dahil hindi lang ito isang imbitasyon. Ito ang unang pagkilala na natanggap ko matapos ang maraming taon ng pagtanggi. Isang pagkilala mula mismo sa taong inakala kong isa lang akong naglalakad na map. Nakatayo ako sa harap ng salaming pinto ng 12th floor. Ang sinag ng araw ay tumatagos sa manipis na kurtina. Nagiiwan ng malambot na dilaw na mga guhit sa sahig. Mahigpit kong hinawakan ang imbitasyon. Isang manipis at simpleng card na may bigat ng isang tawag mula sa tadhana. Kahapon, naglilinis ako ng sahig. Ngayon, kailangan kong dumalo sa isang pagpupulong kasama si Ahmed Ali. Isang mahalagang tao mula sa Dubai. Na binabanggit sa international finance world ng may paghanga at pag-iingat. Kaya niyang magpasya sa kapalaran ng isang proyekto sa isang tango o isang pagsimangot lang. Lumapit ako sa reception desk sa pinakamataas na palapag at ipinakita ang imbitasyon. Tiningnan ako ng receptionist mula ulo hanggang paa. Bahagyang kumunat ang noo. Ang suot ko ay ang suot pa rin mula kahapon. Hindi magkasya sa balikat, medyo maluwag, at malinaw na hindi may tatago ang aking pinagmulan. Ikaw ang interpreter, tanong niya. Puno ng pagdududa ang boses. Tumango ako nang hindi nagsasalita. Nag-atubili siya ng ilang segundo bago kinuha ang telepono. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto ng meeting room at lumabas siya. Si Angelo Buenavista. Nakasuot siya ng puting high-collared shirt. Walang kurbata. Isang perpektong itim na suot. At ang kanyang buhok ay maayos na nakasuklay pa atras. Ngunit ang nagpang-inig sa akin ay hindi ang kanyang itsura, kundi ang paraan ng pagtingin niya sa akin. Wala nang pagdududa, wala nang pagsusuri, tanging isang lohikal na pagtanggap.
Na para bang nakapili na siya at ngayon na ang oras para subukan ito. Pasok, maikli niyang sabi. Sumunod ako sa kanya sa meeting room, kung saan may isang Middle Eastern na lalaki na mga 40 taong gulang. Nakasuot ng puting thobe na may berdang pilak, at tradisyonal na headscarf. Ang kanyang mukha ay matalas. Ang kanyang mga mata ay malalim at mahirap basahin. Iyon si Aimed Ali. Nang makita niya ako, tinaasan niya ako ng kilay. Halatang nagulat. Ngumiti ng bahagya si Sir Angelo. Siya ang aming interpreter para sa araw na ito. Mahusay siya sa Arabic at may malalim na pag-unawa sa kultura ng Gulf. Yumuko ako para batiin siya gamit ang tamang lokal na ritual. Gamit ang perpektong Arabic para magpakilala. Pagbati, Ginoong Aimed. Isang karangalan na tulungan kayo sa pulong na ito. Tinitigan ako ni Aimed ng matagal bago biglang tumawa. Isang malakas na tawa. Magaling. Gusto ko ang mga sorpresa. Nagsimula ang pulong. Isinalin ko ang bawat pangungusap sa pagitan ng dalawang panig. Kahit nahanda na ang mga dokumento. Maraming bahagi ang nangangailangan ng mabilis na pag-iisip. Lalo na nang magsimulang magkwento si Aimed tungkol sa kultura, politika, at maging sa pananampalataya, mga paksang maaaring magdulot ng hindi pagkakaunawaan kung isasalin lamang ng literal. Hindi lang ako nagsalin, nagbigay ako ng konteksto. Ginamit ko ang aking mga mata, ekspresyon, at kilos para maging isang tulay sa pagitan ng dalawang magkaibang kultura. Tiningnan ako ni Sir Angelo. Unay may pag-aaral, pagkatapos ay may pagkamangha, at sa huli, isang kislap ng pagmamalaki ang dumaan sa kanyang mga mata. Tumagal ng 2 oras ang pulong. Nang matapos ito, tumayo si Aimed at kinamayan ako bago pa man si Sir Angelo. Gusto kong ikaw ang maging cultural representative para sa proyektong ito. Sabi niya sa Ingles. Hindi lang isang interpreter, kundi isang taong tutulong sa akin na maunawaan ang Pilipinas at tutulong sa mga Pilipino na maunawaan kami. Bago pa ako makasagot, sumagot na si Sir Angelo. Gagampanan niya ang papel na iyon. Ngunit una, kailangan naming ihanda siya sa isang mas karapat-dapat na imahe. Ngumiti si Aimed. Siyempre. Nang hapong iyon, dinala ako sa isang lugar na hindi ko akalaing papasukan ko. Ang pinaka-high-end na shopping mall sa lungsod. Isang lugar na dati ay tinitingnan ko lang mula sa salamin. Pinapangarap ang isang pares ng sapatos na nagkakahalaga ng kalahati ng aking buwanang sahod. Kasama ko ang personal na katulong ni Sir Angelo. Isang babaeng nagngangalang Bea, mahigit 30, sunod sa moda, at mabilis magsalita. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Tumango, at palm-itik, total makeover. Hindi kailangang sexy. Hindi kailangang magarbo. Kailangan lang, soft power. Hindi ko naintindihan kung ano ang soft power hanggang sa itinulak niya ako sa fitting room. Pinilit na isuot ang sunod-sunod na damit. Hanggang sa nakita ko ang sarili ko sa salamin at nagulat. Isang puting stand collar na blusa. Isang beige na pencil skirt. Ang buhok ko ay nakapusod ng maayos. At may suot na isang maliit na pares ng perlas na hako. Mukha akong ibang tao. Ngayon, mukha ka ng isang high-level director na nagpapahinga sa gitna ng meeting. Hindi isang janitor na katatapos lang maglinis ng CR, biro ni Bea. At inabot sa akin ang isang handbag nang hindi nagtatanong. Nang gabing iyon, bumalik ako sa mansyon suot ang aking bagong damit. Dala ang pinakamahal na kahon ng sapatos sa buong buhay ko. Ang puso ko ay kumakabog pa rin ng mabilis. Hindi dahil sa tuwa, kundi dahil sa takot. Takot na lahat ng ito ay isang biro lang ng tadhana. Nasa isang iglap, lahat ay maglalaho. Nababalik ako sa paghawak ng mop. Na hindi ako karapat-dapat sa pagkakataong ito. Na ako ay isang impostor na napadpad sa isang mundong hindi para sa akin. Hindi ko alam kung iyon din ang iniisip ni Sir Angelo. Ngunit kinabukasan, nang dumating ako sa opisina suot ang bagong damit sa tamang oras. Tinitigan niya ako ng matagal. Walang sinabi, at dahan-daang tumango lang, na para bang nakita niya ang takot sa akin. At sa pagtangong iyon, sinabi niyang, okay lang iyan, magpatuloy ka lang. Ako ang ulilang batang tumayo sa harap ng gate ng unibersidad na may hawak na rejection letter. Umiiyak hanggang sa mamaos. Ako ang umupo sa gitna ng isang madilim na apartment. Nagtatanong kung bakit pa ako nabubuhay kung walang kumikilala sa aking mga pagsisikap. At ngayon, dahil sa isang imbitasyon,
isang pulong, at isang lalaking nakakita ng halaga sa akin. Nang ahas akong maniwala muli. Maniwala na marahil, hindi ako kailanman naligaw ng lugar. Sadyang wala lang talagang naglakas loob na hilahin ako palabas sa shell kung saan ko inilibing ang aking sarili. Hindi ko akalain na kayang baguhin ng isang pulong ang kapalaran. Ngunit ang $50 million na pulong na iyon ay ginawang isang cultural director ng isang international project ang isang babaeng dating lumuluhod para kuskusin ang mga banyo. Ang meeting room sa 25th floor ay idinisenyo na parang isang maliit na bulwagan. May madilim na sahig na gawa sa kahoy at mga salaming bintana na tanaw ang buong lungsod. Sa gitna ay isang malaking bilog na mesa na gawa sa marmol, kung saan nakalagay ang mga projector, dokumento, at isang makintab na set ng tsaa. Pumasok ako bilang assistant interpreter. Suot ang puting blusa, pencil skirt, nakatali ang buhok, at may bigat ng kaba sa aking dibdib. Si Angelo Buenavista ay naglalakad sa tabi ko. Kalmado tulad ng dati, ngunit ang kanyang kamay na nakapatong sa likod ng aking upuan ay marahang tumatambol, isang ugali niya kapag siya ay lubos na nakatuon. Nauna nang dumating si Aim, kasama ang dalawang Middle Eastern na tagapayo. Sa panig ng Pilipinas, mayroon ding 3 vice president at isang abogado. Nasa mesa ang plano ng pamumuhunan para sa pagtatayo ng isang hotel at convention center complex sa isang mamahaling lupa sa tabi ng ilog, na may kabuoang puhunan na $50 million. Nagsimula ang pulong sa mga formal na pagbati. Isinalin ko ang bawat pangungusap ng wasto. Ngunit habang tumatagal, napansin kong nagiging tensyonado ang kapaligiran. Direktang nagtanong si Aim, kailangan nating tiyakin na walang magiging cultural conflict dahil ang proyektong ito ay hindi lang isang hotel, kundi isang simbolo ng pagtatagpo ng silangan at gitnang silangan. Sumagot ang isang vice president na bukas ang panig ng Pilipinas at iginagalang ang kulturang Arabo. Ngunit bahagyang kumunat ang noo ni Aim. Ang pagiging bukas ay kailangan. Ngunit ang tinutukoy ko ay lalim. Hindi ang nasa ibabaw lang. Sa aming kultura, sabi niya, hindi lahat ng bagay ay maaaring pag-usapan ng direkta at mabilis. May mga bagay na nangangailangan ng paggalang sa ritual, sa pagkakasunod-sunod, at maging sa tamang panahon. Ito ang sandaling naintindihan kong hindi na sapat ang wika. Kailangan ng kultura. Kusa akong nagsalita sa Arabic. Ginoong Aim, maaari po ba akong magsalita? Lahat ng nasa silid ay napatingin sa akin. Bahagyang tumagilid ang ulo ni Sir Angelo. Tumalas ang kanyang tingin. Nagpatuloy ako. Nakatira po ako sa Jordan ng 3 taon. Naiintindihan ko na sa kulturang Islam. Ang pagpirma ng kontrata ay hindi lang tungkol sa negosyo, kundi tungkol sa karangalan. Ito ay isang pangako ng isang buong angkan. Isang tribu. Isang pangakong hindi maaaring sirain. Tinitigan ako ni Aim, at ang kanyang mga tagapayo ay nagsimulang umayos ng upo. Dahan-dahan akong nagpatuloy. Kaya sa plano, sa halip na groundbreaking ceremony, iminumungkahi kong gamitin ang terminong Merasim al-Fath, ang seremonya ng pagbubukas ng pinto, ayon sa tradisyon ng Gulf. Iminumungkahi ko rin na idisenyo ang prayer hall sa isang pabilog na arko na may mga pattern ng mashrabiyah, para magbigay ng pamilyar na pakiramdam sa aming mga kliyenteng Arabo. Isang sandali ng katahimikan. Pagkatapos ay tumawa si Aim. Magaling. Napakagaling. Yumuko ako. Ngunit ang puso ko ay kumakabog. Alam kong lumampas ako sa isang linya. Hindi na lang isang tagasalin kundi isang negosyador. Hindi nagsalita si Sir Angelo sa natitirang bahagi ng pulong. Ngunit alam kong tinitingnan niya ako sa isang ganap na kakaibang paraan. Matapos ang 3 oras, isang paunang kasunduan ang nilagdaan. Tumayo si Aim, lumapit sa akin, at muling kinamayan ako. Gusto kong ikaw ang maging opisyal na cultural consultant para sa proyektong ito. Sabi niya, hindi pansamantala, hindi assistant, ikaw ang pangalan sa buong proseso. Natigilan ako, ang buong silid ay natahimik. Lumingon ako kay Sir Angelo. Naghihintay ng kanyang reaksyon, ngunit marahan lang siyang tumango. Sumasang-ayon ako. Walang nakakaalam. Sa sandaling iyon, parang sisubog ang puso ko. Hindi dahil sa saya, kundi dahil hindi ko kailanman pinangarap ito. Ang isang taong tinanggihan dahil lang sa hindi sapat ang ganda para maging kinatawan ng bansa ay inaanyayahan ngayong maging mukha ng kultura para sa isang proyektong tulay sa pagitan ng 2 kontinente.
Nang matapos ang pulong at paunti-unti nang umalis ang mga tao, kami na lang ni Sir Angelo ang naiwan. Hindi siya agad nagsalita. Nakasandal lang siya sa bintana. Ang mga kamay ay nasa bulsa. Nakatingin sa lungsod. Akala ko noon, isa ka lang maswerteng babae na alam ang tamang wika sa tamang panahon. Dahan-dahan niyang sinabi. Pero ngayon, alam kong nagkamali ako. Humigpit ang hawak ko sa aking mga kamay. Hindi mo kailangan ng swerte. Kailangan mo ng pagkakataon. At ginamit mo ito ng mas mahusay kaysa sa kahit sino. Hindi ko alam kung dapat ba akong magpasalamat o umiyak. Manatili sa kinatatayuan o lumapit. Ngunit lumingon siya. Lamambat ang kanyang tingin. Mula ngayon, hindi ka na isang pansamantalang empleyado sa mansyon. Sabi niya, magkakaroon ka ng sarili mong desk. Isang opisyal na kontrata. At karapatang tanggihan ang sinumang tratuhin ka na parang hindi ka karapat-dapat. Kinagat ko ang labi para pigilan ang aking emosyon. Ngunit kung papayag ka, dagdag niya, ako mismo ang gagabay sa iyo sa simula. Dahil naniniwala akong mas malayo pa ang mararating mo. Hindi ko matandaan kung tumango ba ako o umiyak muna. Ang naaalala ko lang, paglabas ko ng meeting room, nakita ko ang refleksyon ko sa salamin. Isang bagong babae, may mga matang hindi na umiiwas. Isang tindig na hindi na nakayuko. Dati, akala ko nasa laylayan ako ng mundong ito. Ngayon, ako na ang naglalatag ng bawat ladrilyo para bumuo ng isang tulay ng kultura. At ang lalaking dati dumadaan sa akin na parang hangin ay siya ngayong unang nakatayo sa likod ko. Sumusuporta sa aking mga balikat na nanginginig sa emosyon. Hindi pa ako nakapunta sa isang lugar na ganito kaelegante. At lalong hindi ko inakala na isang araw ay uupo ako sa isang rooftop bar sa 40th floor. Kung saan isang tingin lang sa itaas ay makikita mo na ang walang katapusang kalangitan ng Maynila sa gabi. Sa ibaba, libu-libong kumikinang na ilaw na parang mga bituing ibinaba sa lupa. Nasa tapat ko si Sir Angelo. May hawak na isang baso ng red wine. Ang malambot na dilaw na ilaw ay nagbigay diin sa kanyang mga anggulo. Ngunit lamambat ang kanyang tingin dahil sa mga kumikinang na ilaw ng lungsod sa likod niya. Hindi siya nakasot. Isang madilim na asul na polo lang na nakatupi ang manggas. Bukas ang 2 butones sa kwelyo. At medyo magulo pa ang buhok na parang hindi pa nasuklay pagkatapos ng mahabang pulong. Hindi ko inasahan na mojito ang pipiliin mo. Sabi niya, medyo paus ang boses na para bang matagal na siyang tahimik. Mahina akong ngumiti. Gusto ko ang mint. Ang lamig at linaw ng lasa nito. Katulad mo, sabi niya nang napakahina. Halos hindi maririnig kung hindi ka nakikinig ng mabuti. Natigilan ako. Nanahimik kami ng ilang minuto. Ang hangin ay malakas na umiihip. Dala ang amoy ng lavender mula sa mga paso na nakakalat sa paligid. Kasabay ng mahinang jazz music mula sa mga speaker. Mayroong hindi makatotohanan sa lugar na ito. Na para bang nabubuhay ako sa isang romantikong eksena ng isang pelikula kung saan hindi ko alam na ako pala ang bida. Salamat po sa pagtitiwala sa akin. Sabi ko, nakatingin sa baso ko. Hindi ito tiwala, pagtatama niya. Pagkilala ito, lumingon ako. Pagkilala sa ano po? Na may mga taong hindi kailangan ng publisidad para magniningning. Tumingin siya sa akin. Nasa maling lugar lang sila. Sa maling ilaw. Naramdaman kong nanikip ang dibdib ko. Hindi dahil sa papuri. Kundi dahil sa pakiramdam na may nakatuklas sa pinakatago-tago kong bahagi, ang pagnanais na makita. Nang hindi kailangang mag-ayos, magpanggap, o umarte. Hindi po ba kayo natatakot na baka lokohin ko ang tiwalang iyon? Tanong ko. Hindi ko alam kung bakit ko iyon tinanong. Siguro dahil natatakot akong lahat ng ito ay masyadong maganda. Masyadong perpekto. Masyadong parang panaginip. Hindi siya sumagot agad. Itinaas lang niya ang kanyang baso at marahang itinagay sa akin. Hindi ako kailanman lubos na nagtiwala sa kahit sino. Sagot niya, hindi inaalis ang tingin sa akin. Pero naniniwala ako sa mga mata mo noong kausap mo si Aimd. Naniniwala ako sa bawat salitang pinili mo. Sa bawat galaw mo. Hindi ka umaarte. Totoo ka. Ngumiti ako at mahinang sinabi. Hindi ko po akalain na magkakaroon ako ng gabing tulad nito. Hindi dahil hindi ako nang arap, kundi dahil isinuko ko na ang pangarap na iyon. Tumingin siya. Bakit? Dahil ang mga pangarap ko ay laging may etiketang imposible. Akala ko,
Ang isang taong tulad ninyo ay hindi kailanman iinom kasama ang isang tulad ko. Akala ko, kung magkakagusto man ako sa inyo, iyon ay isang pagkakamali na. Nanahimik siya. Nakakagulat, ngumiti siya. So, alam mo pala, bumaba ang tono ng kanyang boses. Nagulat ako. Alamang ano po? Na may gusto ka sa akin noon. Namula ako at mabilis na tumingin sa malayo. Pero hindi niya ako hinayaang makatakas. Ang kanyang tingin ay nakatutok sa akin. Hindi mahigpit, ngunit tahimik. Akala mo hindi ko alam. Sa tuwing dadaan ka, iniiwas mo ang iyong tingin. Sa tuwing nililinis mo ang opisina ko, palagi kang nagiiwan ng isang maliit na sulok na hindi nalilinis. Tapos babalikan mo kinabukasan para linisin. Napansin ko. Napalunok ako. Kayo po. Sumandal siya sa upuan. Tumingin sa langit. Akala ko noon, hindi kita dapat pansinin. Dahil ako ang boss. Ikaw ang empleyado. Dahil abala ako. At ikaw ay tila hindi nakikita. Ngunit, ngumiti siya ng bahagya. Lumalabas na ang mga taong hindi nakikita ang pinaka napapansin ko. Hindi ako nagsalita. Mas lumakas ang hangin. At isang hibla ng buhok ang tumama sa aking mukha. Inabot niya ang kanyang kamay. Pagkatapos ay biglang huminto at ibinawi ito. Pasensya na, mahina niyang sabi. Umiling ako. Okay lang. Sa sandaling iyon, nagkatinginan kami. Walang ngiti, walang pag-iwas. Isang napakagaan na katahimikan sa pagitan ng 2 taong dating nagdaan na parang 2 magkaibang mundo. At ngayon ay magkatabi. Halos isang hininga lang ang pagitan. May boyfriend ka na? Tanong niya. Sobrang biglaan na halos mabulunan ako. Nanlaki ang mga mata ko sa kanya. Ganoon lang po kabilis. Simple lang. Kibit balikat niya. Natawa ako. Wala po. Bakit? Dahil ang taong gusto ko ay hindi ako kailanman napansin. Ngayon. Tumingin ako ng diretso sa kanyang mga mata. Ngayon. Hindi na ako sigurado. Napigil niya ang hininga at mabagal na sinabi. Ako rin. Hindi na namin kailangang magsalita pa. Walang romantikong pag-amin. Walang, mahal kita, o, gusto kita. Ngunit sa sandaling iyon, sa gitna ng mga ilaw ng rooftop, ng hangin ng gabi, at ng malayong musika, lahat ay nasabi na. Umalis kami sa bar nang tulog na ang lungsod. Inihatid niya ako sa kanyang sariling sasakyan. Walang driver. Sa buong biyahe, walang nagsalita, ngunit naramdaman ko ang isang kakaibang kapanatagan. Na parabang ang katahimikan sa pagitan namin ay isang uri rin ng wika. Nang huminto ang sasakyan sa harap ng gate ng mansyon, bubuksan ko na sana ang pinto nang hawakan niya ang aking kamay. Ina. Lumingon ako. Hindi siya nakatingin sa akin. Kundi sa daan. Kung handa ka na, huwag ka nang umiwas. Kahit sa tingin lang. Dahan-dahan akong tumango. At alam kong nakita niya. At alam ko rin na sa sandaling ito. Nagbago na ang laro. Hindi na ako ang nasa gilid. Tahimik na humahanga mula sa malayo. Ako na ang kanyang nakikita. Ang kanyang pinili. Ang taong dahan-daang nilalakaran ni Angelo Buenavista patungo sa kanyang puso. Ang orasan sa dingding ng aking silid ay eksaktong 12 minuto pasado 12:00 ng hating gabi. Ang dilaw na ilaw mula sa maliit na lampara ay tumatama sa kwadernong sinusulatan ko. Sa huling pahina, mabilis kong isinulat ang ilang linya sa Arabic, ang pasensya ay regalo ng tiwala. Isinara ko ang kwaderno. Ang puso ko ay mabilis pa ring tumitibok. Ang isip ko ay magulo pa rin. Bukas ng umaga, lilipad ako patungong Dubai sa loob ng 6 na buwan. Akala ko handa na ako. Pero hindi pala. Nasa tabi ng unan ko ang telepono. 10 beses ko nang sinulat at binura ang isang text message. Bawat isa ay iba, ngunit iisa lang ang nilalaman, pwede ba kitang makausap sandali? Sa huli, hindi ko ito sinend. Direkta akong tumawag. 3 ring bago may sumagot. Ang kanyang boses, malalim at paos dahil sa paggising. Ngunit malinaw pa rin. Hello. Ako po to, si Ina, sabi ko. Pilit na pinapakalma ang aking boses. Alam kong gabi na, pero gusto ko po kayong makita ngayon din. Kahit sandali lang. Ilang segundo ng katahimikan. Pagkatapos ay tiyak niyang sinabi. Send mo ang lokasyon. Papunta na ako. Hindi ko alam kung bakit ako naglakas loob na gawin iyon. Siguro dahil malapit na akong umalis. Siguro dahil kung hindi ko sasabihin. Pagsisisihan ko ito habang buhay.
O siguro, sa isang maikling sandali, napagtanto kong may mga bagay na hindi maaaring maghintay kung gusto mo pa itong mapanatiling buo. Pumili ako ng isang rooftop coffee shop na bukas buong gabi, kung saan dati kaming nagpupuyat ng mga kaklase ko para sa mga presentasyon. Isang lugar kung saan sapat ang lakas ng hangin para tanggayin ang mga salitang hindi masabi. Pagkaraan ng kalahating oras, dumating siya. Suot ang pamilyar na itim na polo. Medyo magulo ang buhok, at may bahagyang pangingitim sa ilalim ng mga mata dahil sa biglaang paggising. Tumayo ako habang papalapit siya. Walang nagsalita, tiningnan lang namin ang isa't isa bago umupo sa isang mesa malapit sa rehas. Walang ibang customer kundi kami. Ang lugar ay halos para sa aming dalawa lang. Nagdala ang waiter ng 2 mainit na latte. Ngumiti, at bumalik sa loob. Iniiwan kami sa gabing puno ng hamog at amoy ng kape. Humigpit ang hawak ko sa tasa. Bukas na po ang lipad ko. Tumango siya. Alam ko. Natatakot po ako. Mahina kong sabi. Nakatingin sa ibaba. Natatakot na pagbalik ko. Iba na ang lahat. Hindi siya nagsalita, ngunit naramdaman ko ang kanyang tingin na nanatili sa aking mukha ng matagal. Ayokong maging isang panandaliang bahagi lang ng buhay ninyo. Dahan-dahan kong pagpapatuloy. Ayokong maging isang dating empleyado lang na nagsalin at pagkatapos ay naglaho. Inilagay niya ang kanyang kamay sa mesa. Malapit sa akin. Hindi nagdikit, ngunit may kakaibang init. Sa tingin mo ba hahayaan kitang mawala ng ganoon lang? Tanong niya. Ang kanyang boses ay hindi malambing, kundi matatag. Parang isang bato sa gitna ng dagat. Hindi ko alam kung paano sisigot. Dahil iyon din ang inisip ko. Ikaw lang ang nag-iisa. Pagpapatuloy niya, na nawalan ako ng kontrol dahil sa isang tingin. Sa isang salita, ikaw ang unang taong gusto kong pagkwentuhan ng nakaraan ko, isang bagay na itinago ko ng napakahigpit na walang sino mang nakakaalam. Tumingin ako sa kanya at nakita ko ang kanyang mga matang malalim, madilim, at maganda tulad ng kalangitan sa likod niya. Kung ganoon, bakit po, mahina kong tanong. Bakit hindi ninyo sinabi? Dahil natakot din ako, sagot niya. Natakot na kapag sinabi ko. Baka umalis ka. Mapait akong ngumiti. Ako rin po. Natatakot akong kapag sinabi ko. Baka mawala ang lahat. Tumingin siya, at inilagay ang isang kamay sa ibabaw ng kamay ko. Sa pagkakataong ito, talagang hinawakan niya ako. Ang damdaming hindi nasasabi sa tamang panahon ay maaaring mamatay na parang halamang hindi nadidiligan. Bulong niya. Hindi ko alam kung ano ang dapat gawin. Ngunit nang dumampi ang kanyang mga labi sa akin, hindi ako umiwas. Ang halik na iyon ay hindi marahas. Hindi nagmamadali, kasinggan ng paghinga, na para bang isang bahagi ng hangin na matagal nang naghihintay na maging isang damdamin. Hinalikan niya ako gamit ang lahat ng hindi niya masabi. At sinagot ko ito gamit ang lahat ng mga pagkakataong tahimik kaming nagdaan sa isa't isa sa loob ng maraming buwan. Naghiwalay kami pagkatapos ng ilang segundo. Pareho kaming hindi nagmamadaling magsalita. Nakaupo lang doon na magkahawak ang mga kamay. Na para bang lahat ng salita ay nasabi na sa pamamagitan ng aming mga tingin. Sa unang halik na iyon, may isa lang po akong tanong. Tumingin ako sa kanya. Karapat-dapat ba tayong maghintay? Hinigpitan niya ang hawak sa kamay ko. Hindi kumukurap ang mga mata. Siyempre naman. Ngumiti ako. Ang unang ngiti mula sa kaibuturan ng aking puso sa loob ng maraming taon. Sa daan pa uwi, hindi namin pinag-usapan ang trabaho. Hindi ang hinaharap. Pinag-usapan lang namin ang mga maliliit na bagay, ang paborito kong cake. Ang kantang paulit-ulit niyang pinakinggan noong siya'y broken-hearted. Ang paborito naming karinderya. Naisip ko, minsan, hindi kailangan ng pag-ibig ang mga engranding paputok. Sapat na ang isang taong handang samahan ka sa hating gabi. Hawakan ang iyong kamay kapag nalilito ka sa sangandaan ng buhay. At mangakong maghihintay. Kinabukasan, sumakay ako ng eroplano papuntang Dubai. Ngunit wala na ang takot. Dahil sa unang pagkakataon, alam kong may naghihintay sa akin sa aking pagbabalik. Isang taong dating isang malamig na amo. Ngayon ay ang unang taong naiisip ko sa tuwing ilalagay ko ang aking kamay sa aking dibdib. Dumating ako sa Dubai isang umaga, kung saan ang sikat ng araw ay tumatama sa mga gininto ang simboryo at ang bawat ihip ng hangin ay may dalang amoy ng matapang na musk at alat ng disyerto. Magulo ang paliparan.
Ngunit lahat ay gumagalaw na parang isang perpektong makina. Sinalubong ako ni Rania, ang senior assistant ni Amed Ali. Isang matalas na babae na may klasikong kagandahan ng gitnang silangan. Nakasuot ng itim na abaya. At may mga matang puno ng paggalang ngunit mapanuri. Dinala niya ako sa isang pribadong apartment na inihanda ng korporasyon. Sa 28th floor ng isang mamahaling gusali sa tabi mismo ng Burj Khalifa. Ang buong interior ay may temang puti at ginto, na may mga bintanang salamin mula sahig hanggang kisame na tanaw ang pinakamalaking fountain sa buong mundo. Pagpasok ko, dala ko pa rin ang isang malabong takot na lahat ng ito ay isang pagsubok lang, na sa isang maliit na pagkakamali. Itatapon nila ako na parang isang tagalabas. Ngunit wala akong oras para mag-alala. Kinabukasan, puno na ang aking schedule. Ang unang pulong ay isang paunang pagpapakilala sa Cultural Development Team ng Amed Ali Corporation. Mga taong nagmula sa France, UK, Qatar, Singapore, lahat ay mga eksperto sa kanilang larangan. Tiningnan nila ako, isang Pilipinang walang karanasan, nang may magalang ngunit mapanuring mga mata. Sanay na ako sa mga tinging iyan. Marahan akong ngumiti, umakyat sa podium na may bahagyang nanginginig na mga kamay. Ngunit ang aking boses ay kakaibang matatag. Ako si Ina Mokaspak, dati, isa akong janitor. Natahimik ang buong silid. Ngunit hindi iyon naging hadlang sa akin na matuto ng 7 wika. At lalong hindi nito ako pinigilan na makita ang mga cultural gaps na minsan ay nakakaligtaan ng mga ulat dahil masyadong teknikal. Nagsimula akong magbigay ng mga partikular na halimbawa kung paano nagagamit ng mali ang mga simbolo ng Islam sa arkitektura sa Asya. Kung paano ang maling pagsasalin ay ginagawang katawa-tawa ang mga mamahaling brochure sa mata ng mga kliyenteng Arabo. Ikinwento ko ang aking karanasan sa pamumuhay sa isang komunidad sa Jordan. Kung paano nila iginagalang ang isang pangako higit pa sa isang pirma. At ang paniniwalang ang kape ay mas mabisang diplomasya kaysa sa opisyal na dokumento. Nagtapos ang presentasyon sa isang maikli ngunit malakas na palakpakan. Dahan-daang tumango si Amed at sinabi sa Ingles, "Rania, isulat mo, si Ina ay magiging temporary level 1 consultant sa loob ng 30 araw. Kung mapapanatili niya ang kanyang galing, makakatanggap siya ng isang opisyal na management contract." Yumuko lang ako para magpasalamat. Ngunit sa loob-loob ko, alam kong nalampasan ko na ang unang pagsubok. Ang mga sumunod na araw ay puno ng mga field survey. Mula sa mga bakanteng lote sa gilid ng disyerto na napili para pagtayuan ng 5-star hotel. Hanggang sa mga lumang pamilihan tulad ng Sok, kung saan pinag-aralan ko ang gawin ng mga turista at ang pagtatagpo ng tradisyon at modernidad. Binigyan ako ng karapatang magsalita sa malalaking pulong. Direktang itama ang layout ng mga halal food area. At ayusin ang paraan ng pagtanggap sa mga bisitang Muslim nang hindi nagdudulot ng hidwaang panrelihiyon. Minsan, kahit ang mga eksperto mula sa kanluran ay kailangang makinig sa akin habang ipinapaliwanag ko kung paano ilagay ang prayer mat sa tamang direksyon ng kibla o kung paano ayusin ang mga ilaw sa kisame para hindi makasakit sa espiritual na kultura ng mga lokal. Hindi ako nakakatulog ng 6 na oras bawat araw. Ngunit hindi ko pa naramdaman na ganito ako kabuhay. Tinatawagan ko si Sir Angelo gabi-gabi. Karaniwan ay pagkatapos ng 11:00. Kapag isinara ko na ang aking laptop at umupo sa mahabang upuan sa tabi ng salaming bintana. Pinagmamasdan ng kumikinang na lungsod na parang isang maze. Hindi niya kailanman sinabing, "I miss you." Ngunit sa bawat tawag ko, lagi siyang naghihintay. "Mukhang pagod ang boses mo," sabi niya sa isang tawag. Siguro dahil sa sobrang pagsasalita, ngumiti ako. Ang ulo ko ay nakasandal sa unan. "Uminom ka ng maligamgam na tubig bago matulog." Paalala niya, hindi tumataas ang tono, hindi matamis, kundi kasinggan ng tunog ng isang eroplanong dumadaan sa itaas. "Alam mo ba kung ano ang tinitingnan ko ngayon?" tanong ko. "Ang mga ilaw ng lungsod." Hindi. Ang anino ko sa salamin. Mahina akong tumawa, tulad ng dati kong pinapangarap. Pero ngayon, abot kamay ko na. Nanahimik siya ng ilang segundo bago nagsalita. "Hindi mo lang ito naabot. Karapat-dapat ka rito." Wala pa akong narinig na nagsabi niyon sa akin ng may ganoong katapatan. 3 linggo ang lumipas. Ipinatawag ako sa pinakamataas na palapag ng gusali. Sa pribadong opisina ni Amed Ali.
Nakatayo siya sa tabi ng bintana at lumingon nang makita ako. Gusto kong ikaw, Ina, ang gumanap sa papel ng International Cultural Development Manager, sabi niya. Opisyal na may kapangyarihang mag-aproba, at may opisina dito. Ngunit may karapatan kang pumili ng auxiliary headquarters sa Pilipinas kung gusto mo. Natigilan ako. Hindi mo kailangang sumagot agad. Ngumiti siya. Ngunit kung tatanggapin mo, kailangan kong malaman kung may sapat kang lakas ng loob na panindigan ang iyong sarili kapag ikaw na ang boses ng maraming kultura ng sabay-sabay. Huminga ako ng malalim at tumango. Paglabas ko ng silid, matagal akong nakatayo sa tahimik na pasilyo. Tanging ang ugong ng aircon, ang malayong tunog ng mga yabag, at ang aking puso na kumakabog na parang tambol ng isang bagong buhay. Nang gabing iyon, hindi ko siya tinawagan agad. Nagpadala lang ako ng isang litrato ng aking desk. Sa ibabaw nito ay ang bagong business card, Ina Mocaspak, Director of Global Culture at Strategy. Hindi siya agad nag-reply. Pagkaraan ng isang oras, nakatanggap ako ng tawag. Sa kabilang linya ay ang pamilyar na boses. Malalim at mainit, medyo mas mabagal kaysa karaniwan. Nasa coffee shop ako ngayon. Yung dati. Alam kong tinutukoy niya ang rooftop bar kung saan kami unang naghalikan. Malakas ba ang hangin? Tanong ko. Hindi kasing lakas noong sinabi mong aalis ka papuntang Dubai, sagot niya. Mahinang tumawa. Kinagat ko ang labi. Tinatanggap ko na po ang alok. Alam ko. Galit ka ba? Hindi. Wala akong narinig na tunog ng tasa. Walang ingay ng sasakyan. Tanging ang marahan niyang paghinga. Ngayon lang, sabi niya. Nagsisimula na akong mangulila. Napapikit ako. Lumubog ang puso ko. Babalik po ako. Sabi ko. Hindi siya nagtanong kung kailan. Nagtanong lang siya. Sigurado ka bang hindi ka maliligaw sa gitna ng mga papuri? Idinilat ko ang aking mga mata. Tinitingnan ang sarili sa salamin. Hindi po ako maliligaw. Mahina kong sabi. Dahil lagi kong naaalala kung saan ako nagsimula. Gamit ang isang basahan. Isang mahabang pasilyo. At isang taong naniwala sa akin kahit walang dahilan. Sa unang pagkakataon, narinig ko siyang tumawa ng napakagaan. Isang tawa na parang mainit na hininga sa pagtatapos ng taglamig. Kung gayon, sige, gawin mo ang pinakamagaling sa iyo. At pagbalik mo, maghihintay ako. Pinutol ko siya. Hindi. Naging mas matigas ang kanyang boses. Hindi lang ako maghihintay. Ihahanda ko ang lahat para sa pagbalik mo. Para may lugar kang paglalagyan ng iyong malita, at ng iyong puso. Ang orasan sa dingding sa aking opisina sa Dubai ay eksaktong 11:15 ng gabi. Katatapos ko lang ng aking buwanang ulat sa headquarters ng M Group at hindi pa nakakatayo mula sa aking upuan nang mag-vibrate ang aking telepono. Nagliwanag ang screen na may pamilyar na pangalan, Angelo Buenavista calling. Sinagot ko ang tawag. Lumitaw ang kanyang mukha. Sa likod niya ay ang pamilyar na sulok ng sala sa mansyon sa Maynila. Ang malambot na dilaw na ilaw ay tumatagos sa mga kurtinang sutla, na nagbibigay ng pakiramdam ng isang mainit na European painting. Nakasuot siya ng manipis na kulay abo na sweater. Medyo basa ang buhok na parang kaliligo lang. At may hawak na isang tasa ng tsaa na umuusok. Hindi ka pa uuwi? Tanong niya. Ang kanyang boses ay malalim ngunit hindi maitago ang pagod. Katatapos lang ng presentation. Pagkatapos pakinggan ng Big Boss. Tinawag niya ako para pag-usapan ulit ang cultural strategy para sa branch sa Qatar. Si Rania naman. Gusto niyang isulat ko ulit ang buong proseso para sa crisis communication kung sakaling magkaroon ng multi-religious conflict. Sunod-sunod kong sinabi. Pagkatapos ay huminto at bumantong hininga. Sorry. Ang daldal ko na naman. No. Ngumiti siya. Sanay na ako. Napansin ko lang, parang hindi ka nagaanong ngumingiti ngayon. Natigilan ako saglit, tumingin sa screen, at pilit na ngumiti. Totoo, sobrang stressful ba? Tumingin siya, hindi agad sumagot. Ang mga mata ay nakatuon sa labas ng bintana, kung saan ang Burj Khalifa ay nakatayo na parang isang pilak na sibat na tumutusok sa kalangitan ng gabi. Minsan, pakiramdam ko, dalawang buhay ang ginagalawan ko, dahan-dahan kong sinabi. Ang isa ay si Ina na nag-aaproba ng bawat strategic document. Nag-aayos ng mga eksperto mula France papuntang Saudi.
Ang isa naman ay ang babaeng nagdidikit ng mga sticky notes sa Tagalog sa pinto ng ref para maalalang bumili ng patis. Marahan siyang tumango. Siguro, yung pangalawang babae ang mas madalas tumawag sa akin. Natawa ako ng mahina, dahil naaalala pa niya kung saan siya nagsimula. Ang mga tawag na tulad nito ay naging bahagi na ng aming buhay. Minsan, 5 minuto lang sa gitna ng pulong. Minsan, umaabot ng ilang oras habang may mahinang jazz music. Ikinwento ko sa kanya ang tungkol sa isang mahirap pakisamahang kliyente mula sa Morocco na pinalitan ang buong translation team dahil mali ang pagkakasalin sa isang salawikain. Ikinwento ko kung paano ikinulong ni Rania ang sarili sa kanyang silid para lang magpraktis ng Japanese bow dahil may sasalubungin siyang mga bisita mula sa Tokyo. Minsan, bubuksan ko pa lang ang camera ay umiiyak na ako dahil nakansela ang isang proyekto dahil sa alitan sa itaas. Minsan, nagsasalita ako habang kumakain ng instant noodles. Maitim ang ilalim ng mga mata. Ngunit hindi ko nakakalimutang paalalahanan siya. Angelo, pumasok ka ng maaga bukas. Huwag mong kalimutan ang kurbata mo. Hindi siya gaanong nagkukwento, ngunit napansin ko sa maliliit na detalye na nagsisimula na siyang magbago. Mas gabi na siyang natutulog. Pagkatapos ng pulong, agad niya akong tinatawagan. Pinapadalhan niya ako ng litrato ng isang sulok ng hardin na inaayos. Tinatanong kung anong estilo ng ilaw ang gusto ko. Nagpadala rin siya ng litrato ng isang bouquet ng Damascus roses na in-order niya mula sa Netherlands. Sinabing iyon ang bulaklak na minsan kong pinuri ngunit hindi niya nabigyan ng pagkakataong ibigay. Isang araw, habang nagsasalita ako, pinutol niya ako. Alam mo ba, nitong mga nakaraang araw, hindi ako makapag-focus sa kahit anong meeting. Natigilan ako. Bakit po? Dahil parang lahat ng bagay. Kulang ka. Natahimik ako. Isang napakahabang katahimikan. Pagkatapos, nagpatuloy siya. Alam kong umuunlad ka. Nasa tamang landas ka. At ipinagmamalaki kita. Tumingin ako ng diretso sa screen. Pero ano po? Kumislap ang kanyang mga mata. Pero nagsisimula na akong mag-alala na may distansya sa pagitan natin na hindi kayang punan ng teknolohiya. Ang video call ay imahe lang. Hindi nito kayang palitan ang isang yakap, isang hawak kamay, isang pagkakataong magkatapat na umupo at manahimik. Hindi na kailangang magsalita. Tumango ako, naninikip ang dibdib. Ako rin po, bumantong hininga ako. Minsan, parang nakakalimutan ko na ang tunay na boses ninyo. Dahil sa sobrang video call. Nasasanay na ako sa boses na dumadaan sa internet. Napapikit siya. Sumandal sa upuan. Natakot ka na ba na baka isang araw? Maubusan tayo ng pag-uusapan, mahina niyang tanong. Tumango ako. Pagkatapos ay umiling. Opo, pero naisip ko rin. Kung dumating man ang puntong iyon. Sa halip na magsalita, uuwi na lang ako. Idinilat niya ang kanyang mga mata. Tinitingnan ako. Pero paano kung sa oras na iyon? Pumipirma ka ng bagong kontrata. Paano kung sa oras na iyon? Nakatayo ka sa entablado para tumanggap ng parangal sa isang international conference. Mapait akong ngumiti. Kung ganoon, dadalhin ko ang parangal na iyon. Kakatok sa pinto ninyo. At magtatanong, tinatanggap niyo pa po ba ako? Tinitigan niya ako ng matagal. Pagkatapos ay tumango, tatanggapin kita. Kahit nadala mo ang isang international award o kahit nakasuot ka ng apron habang naghahalo ng ensalada sa kusina. Natawa ako. Ang tawang iyon ang nagparamdam sa akin na hindi pa ako nawawala. Ngunit hindi siya tumawa. Sa halip, naging seryoso ang kanyang mga mata. Ina, tawag niya. Po. Kung isang araw, maramdaman mong nag-iisa ka dyan, na pressure, at walang nakakaintindi sa iyo, huwag mong piliting tiisin. Huwag mong hayaang lumipas ang lahat dahil iniisip mong abala ako. Hindi ako sumagot. Tinitigan ko lang siya ng malalim. Hindi ko kailangan na lagi kang maging malakas. Kailangan ko na maging ikaw ka. Kahit mahina, kahit pagod, kahit gusto mo nang sumuko. Isang butil ng luha ang tumulo sa screen. Hindi ko planong umiyak, ngunit hindi nagpaalam ang mga luha. Alam niyo po ba, tanong ko. Nanginginig ang boses. May mga gabi nagising ako hanggang 3:00 ng madaling araw. Gumagawa ng report habang tinitingnan ng screen. Umaasang magliwanag ito. Pangalan niyo lang po ang lumitaw. Pakiramdam ko hindi na ako nahuhulog. Hinigpitan niya ang kanyang kamao.
Kung ganoon, mula ngayon, tumawag ka lang. Kahit na nagpupulong ako, kahit tulog ako, basta't pagod ka, tumawag ka, sasagutin ko. Huminga ako ng malalim, pinunasan ang aking mga luha, at ngumiti. Malalampasan natin to, di ba? Siyempre, sagot niya. Pinatay ko ang tawag, ngunit hindi ako nakatulog buong gabi. Ang puso ko ay nakabitin sa pagitan ng dalawang time zone, isang lugar ang maningning na kasalukuyan. At isang lugar ang magiliw na nakaraan. At sa pagitan ng dalawang lugar na iyon ay ang lalaking tumatawag sa akin gabi-gabi. Kahit na alam niyang sa screen lang niya ako makikita. Ilang araw ang lumipas. Nakatanggap ako ng isang maliit na kahon mula sa Pilipinas. Sa loob ay isang mini music player na may kasamang USB. Nang i-play ko ito, narinig ko ang kanyang boses, hindi sa pamamagitan ng camera. Hindi sa internet, kundi ang tunay niyang recorded na boses. Hello, babae ng buhay ko. Kung pagod ka ngayon, pakinggan mo ito. Kung masaya ka bukas, pakinggan mo rin. At kung isang araw, pakiramdam mo ay sobrang layo na ng distansya, alalahanin mong ang puso ko ay nasa dati pa ring lugar. Hindi kailanman umalis sa lugar na ang pangalan ay ikaw. Sa ika-178 na araw ko sa Dubai, nakatanggap ako ng isang opisyal na imbitasyon mula kay Aimed Ali, ang nagtatag ng pandaigdigang korporasyon na nagbigay sa akin ng pundasyon sa ibang bansa. Ang nilalaman ng sulat ay simple, maikli, at formal, ngunit ang bawat salita ay parang pako sa aking dibdib. Ina, nais naming ipagpatuloy mo ang iyong papel bilang International Cultural Development Director sa isang pangmatagalang kontrata. Tagal, 5 taon. Lugar ng trabaho, Dubai, Doha, at ang aming mga sangay sa Europa. Ang sahod, benepisyo, at ang karapatang buuin ng iyong sariling koponan ay nasa iyong desisyon. Isinara ko ang laptop, nanginginig pa rin ang aking mga kamay. Ang alok na iyon ay hindi sorpresa. Alam kong darating ito. Ngunit hindi ko inaasahan na magdadala ito ng ganitong kabigat na pakiramdam. Sa labas, ang lungsod ay maningning pa rin na parang isang gininto ang panaginip. Sa ibaba, ang mga limousine ay sunod-sunod na dumadaan sa Sheikh Zayed Road. Ngunit sa loob ko, tanging ang tibok ng aking puso ang naririnig ko, na parang tambol sa isang hungkag na espasyo. Tumayo ako, lumapit sa salaming bintana, at tumingin sa mundo sa ibaba. Napagtanto kong ang dahilan kung bakit hindi ako makangiti ay wala sa sulat na iyon. Ito ay nasa mahigit 7.000 kilometro ang layo. Sa isang lugar kung saan may isang lalaking nagngangalang Angelo Buenavista na minsan ay hinawakan ng aking kamay at sinabing, kung isang araw ay babalik ka, ibaba mo ang iyong malita, at ibalik mo ang iyong puso. Kinuha ko ang telepono, tinawagan ang kanyang numero. Ang puso ko'y kumakabog na para bang tatanggihan ko ang isang buong tadhana. Sumagot siya pagkatapos ng isang ring. Nakikinig ako. Ang kanyang boses ay malalim at hindi nagbabago. Hindi ako agad nagsalita, nanahimik na para bang hinihintay kong maintindihan niya mula sa katahimikan. Bumantong hininga siya. Ang imbitasyon. Tama ba? Opo, sagot ko. Gusto nilang manatili ako ng 5 taon. Hindi siya sumagot. Naiisip ko ang kanyang mga mata ngayon, madilim at biglang tumigil. Na parang nakarinig ng balita na isang mahalagang proyekto ang nakansela sa huling minuto. May sasabihin po ba kayo? Tanong ko. Mahina siyang tumawa. Napakaliit na tunog. Parang isang patak ng tubig na bumagsak sa sahig na kahoy. Ayokong pigilan ka. Alam mo yan. Napapikit ako. Pero kung aalis ka ng 5 taon, sa loob ng 5 taon, magiging isang malaking hangin ka. Magkakaroon ka ng maraming artikulo. Daan-daang imbitasyon. Mga papuri na karapat-dapat sa iyo. Pinutol niya ang sarili. At ako, siguro, mananatili lang dito, na may mga walang kwentang pulong. Mga proyektong akala ko'y mahalaga. Ngunit napagtanto kong kung wala ka, hindi rin sulit alalahanin. Sumakit ang puso ko. Naisip niyo po bang pigilan ako? Bulong ko. Oo, sabi niya nang walang pag-aalinlangan. Maraming beses kong gustong lumipad papuntang Dubai. Humarap sa iyo. Lumuhod kung kailangan. Para lang sabihin, huwag ka nang umalis. Pero hindi ko ginawa. Bakit po? Dahil ayokong mahalin ka sa paraang pinipilit kang manatili. Ayokong ang pag-ibig ko ang maging dahilan para huminto ka sa gitna ng iyong paglalakbay.
Umiyak ako ng walang tunog. Ngunit ang mga luha ay tumulo sa aking pulso. Mainit at maalat. Akala niyo po ba gusto kong umalis? Sabi ko ng paos. Inalok ako. Magaling ako. Karapat-dapat ako. Pero hindi ko kailangan ng buong mundo kung hindi ko ito maibabahagi sa taong mahal ko. Nangarap akong makatayo rito. Patuloy ko. Isang marangyang apartment. Isang prestihiyosong trabaho. Isang magandang reputasyon. Pero gabi-gabi, kumakain ako ng noodles mag-isa. Pinapanood ang mga video na pinapadala mo. At nakakatulog sa aking desk. Napakarami kong isinakripisyo. Ngunit nakalimutan ko kung ano ang pinakamahalaga, ang makauwi. Ang buksan ng pinto at makita kang nakaupo doon. Hindi na kailangang magtanong. Iaabot mo lang ang iyong kamay sa akin. Hindi siya nagsalita. Ako rin. Pagkatapos, marahan niyang sinabi, sigurado ka bang gusto mong tanggihan ang alok na iyon? Tumango ako. Sasabihin kong kailangan ko ng oras para mag-isip. Ngunit sa puso ko, alam kong tatanggihan ko. Hindi dahil hindi ko kayang manatili, kundi dahil alam kong kailangan kong bumalik. Hindi lang dahil kailangan kita, kundi dahil karapat-dapat tayong magkaroon ng pagkakataon. Narinig ko siyang huminga ng malalim, na parang isang taong matagal na nagpigil ng hininga. Ina. Po. Mahal kita. Natigilan ako. Ang salitang, mahal kita, na sinabi ng walang palamuti, walang pag-aarte, ay nagparamdam sa akin na parang aapaw ako sa isang malaking alon. Alam ko po, ngumiti ako sa gitna ng aking mga luha. At mahal din kita. Mula pa noong una kitang nakitang yumuko para pakinggan ang isang babaeng dating tagalinis lang. Wala na kaming sinabi. Pagkaraan ng mahabang katahimikan, narinig ko siyang bumulong. Umuwi ka na, pero huwag kang uuwing mag-isa. 3 araw ang lumipas. Nagpadala ako ng tugon sa Aimed Alley Corporation. Pinapahalagahan ko po ang bihirang pagkakataon na inyong ipinagkaloob. Ngunit nais ko pong ipaalam na hindi ko na itutuloy ang pangmatagalang kontrata. Nais ko pong tapusin ang aking tungkulin ayon sa ating paunang kasunduan at handa akong i-turn over ang lahat ng proseso sa susunod na 3 linggo. Nang hapong iyon, tumayo ako sa harap ng gusali na dating simbolo ng aking mga pangarap. Tumingin ako sa maaliwalas na asol na kalangitan at, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ko ang kapayapaan sa pagtanggi sa isang bagay na dati kong itinuring na lahat-lahat. Dahil alam kong sa kabilang panig ng kalangitan, may isang taong matagal nang naghihintay sa akin. Hindi dahil magaling ako, hindi dahil matagumpay ako, kundi dahil ako ay ako. At sa pagkakataong ito, uuwi ako hindi para tapusin ang isang kabanata, kundi para magsimula ng bago. Para sa isang kinabukasan na may, tayo, wala nang mga tawag na tumatawid sa mga kontinente. Wala nang pangungulila sa likod ng screen. Kundi mga umaga na sabay kaming nagtitimpla ng kape. Mga hapunan na hindi kailangan ng video call. Mga holiday na hindi na mag-isa. At mga salitang, mahal kita, na hindi na itinatago, kundi sinasabi araw-araw. Ninoy Aquino International Airport. Isang hapon ng Disyembre na may ambon. Ang dilaw na ilaw ay tumatama sa mga bubong. Ginagawang parang isang kumikinang nakahon ng salamin ang buong arrival area. Nakatayo ako sa likod ng immigration control. Ang puso ko ay malakas na kumakabog. Kahit sanay na ako sa paglapag sa iba't ibang bansa. Iba ngayon. Hindi lang ito isang pag-uwi. Ito ang unang pagkakataon na may dala akong isang pangako at isang pag-ibig na naghihintay sa kabilang dulo. Hila-hila ko ang aking malites sa mahabang pasilyo. Medyo nabibingi pa dahil sa pressure. Ang mga karatula sa Tagalog at Ingles ay parang isang magandang pangitain. Narinig ko pa ang sigaw ng isang bata. Papa, sa gitna ng mga tao. At biglang nanlabo ang aking mga mata. At pagkatapos, nakita ko siya. Nakatayo siya sa dulo ng exit. Walang hawak na karatula. Walang sombrero o mask. Nakatayo lang ng tuwid. Suot ang isang puting polo na nakatupi ang manggas. Sa tabi niya ay ang kulay abong jacket na lagi niyang isinusuot tuwing dumarating ang malamig na panahon sa Maynila. Hawak niya ang isang malaking bouquet ng bulaklak, Damascus roses. Ang uri ng bulaklak na minsan ko lang nabanggit sa isang tawag sa hating gabi. Na ang amoy ay nagpapaalala sa akin ng isang panaginip sa disyerto at isang salo-salo sa ilalim ng buwan. Hindi ko alam kung paano ako nakarating sa kanya. Ang alam ko lang, nang ilang hakbang na lang ang layo ko. Huminto ako.
Nagkatinginan kami. Walang sino mang nakasingit sa pagitan namin sa gitna ng nagmamadaling mga tao. Na para bang sa sandaling iyon, ang mundo ay umurong para bigyan kami ng sarili naming entablado. Hindi siya nagsalita. Inabot lang ang mga bulaklak sa akin. Hindi ko ito agad kinuha. Hinawakan ko lang ang malalambot na talulot. Noong hinahanap ko ito, sabi nila bihira raw. Pero sabi ko, kung minsan mo nang pinangarap, kailangan kong gawing totoo. Mahina niyang sabi. Ang kanyang mga mata ay napakalalim na hindi ko kayang tingnan ng matagal. Kinuha ko ang bouquet at natawa sa gitna ng aking mga luha. Alam niyo pong iiyak ako. No. Umaasa akong ngingiti ka. Kibit balikat niya. Pero kung iiyak ka man, dapat dahil sa kaligayahan. Umalis kami sa airport sakay ng pamilyar na kotse na dati kong sinasakyan papasok sa trabaho. Nang buksan ko ang pinto, nasa upuan na ang isang beige na scarf na sinimulan kong gawin. Ngayon, tapos na ito, na may isang maliit na pulang berda sa sulok, kung saan maingat niyang ibinurda ang pangalan ko sa isang medyo hindi perpektong sulat kamay. Lumingon ako sa kanya. Kailan pa po kayo natutong magberda? Sa YouTube, kalmado niyang sagot. 3 gabi, 10 beses natusok ang daliri, 4 na beses na muntik ng itapon ng scarf. Pero, lumingon siya sa akin ng dahan-dahan. Bumalik ka na, kaya sulit lahat. Ang puso ko ay natunaw at nanikip ng sabay. Hindi niya ako iniuwi sa aking apartment, kundi sa kanyang mansyon. Ngunit ngayon, hindi na ito ang malamig na mansyon na dati kong nililinis. Nag-iba na ang bahay. Pagbukas ng pinto, hindi ako makapaniwala sa aking nakita. Ang sala ay ganap na pinalamutian sa estilong Middle Eastern. May mga Persian carpet sa sahig. Mga gintong kandila sa mga lalagyan na may ukit na Arabic. Ang amoy ng insenso ay banayad. At ang tunog ng oud music ay nagbalik sa akin sa mga gabing ginugol ko sa disyerto ng Jordan. Isang mahabang mesa ang nakahanda. Baklava, halal grilled meat, couscous salad, at mainit na minti na umuusok. Lumingon ako sa kanya. Ginawa niyo po ito. Tumango siya. Ang main course. Ako ang nagluto. Ang mga side dish. In-order ng assistant ko mula sa isang restaurant. Sinunod ang recipe na sinabi mo sa email. Itong mga chandelier. Pinadala mula sa Qatar. Sabi ni Aim. Kahit anong gusto ko basta't may kinalaman sa iyo. Hindi niya tatanungin ang presyo. Hindi ko alam kung dapat ba akong umiyak o tumawa. Alam niyo po bang sobra-sobra na to para lang matouch ako? Hindi ito para matouch ka. Lumapit siya. Para malaman mo na ang lugar na tatawagin mong tahanan, ay maaaring magdala ng lahat ng minahal mo sa ibang lugar. Tumingin ako sa paligid. Pagkatapos ay tumingala sa kanya. Kung gayon, may isang bagay na kulang. Ano yun? Tanong niya. Ngumiti ako. Kayo po. Nanahimik siya ng ilang segundo. Pagkatapos ay dahan-daang lumapit at niyakap ako. Nandito lang ako mula noong umalis ka. At nandito ako sa tuwing babalik ka. Umupo kami sa gitna ng kumikinang na mga kandila at malayong tunog ng oud. Walang nagsalita. Kumain lang kami ng dahan-dahan na para bang nilulunok ang bawat alaala ng 6 na buwang pagkakalayo. Ikinwento ko sa kanya ang tungkol sa aking pamamaalam sa korporasyon. Kung paano ako niyakap ni Rania at sinabing, ikaw ang unang babaeng tumanggi sa kapangyarihan para sa ibang bagay. Ikinwento ko ang huling gabi ko sa Dubai. Kung paano ko pinanood ang kumikinang na lungsod hanggang 3:00 ng umaga. Para lang masigurong hindi ako magsisisi sa aking pag-alis. Nakikinig siya na parang ngayon lang niya ako narinig magsalita. Hindi inaalis ang tingin sa aking mukha. Ang kanyang kamay ay laging nasa aking pulso na parang takot siyang mawala ulit ako. Nang matapos ang hapunan, tumayo ako at lumabas sa hardin. Ang hangin ng gabi sa Maynila ay mas malamig kaysa sa aking naaalala. Sa terrace, may isang maliit na mesa na may 2 upuan. Sumunod siya. May dalang 2 baso ng red wine. Umuwi ka na talaga, sabi niya. Inaabot ang isang baso sa akin. Itinagay ko ang aking baso sa kanya at uminom ng kaunti. Umuwi na ako. At sa pagkakataong ito, marahan akong ngumiti, para manatili na. Hindi na babalik sa Dubai. Siguro para sa mga conference, proyekto, o maikling konsultasyon. Pero ang base ko, ang puso ko, ay nandito na. Hindi siya nagsalita. Inabot lang ang kanyang kamay para hilahin ako palapit at hinalikan ang aking noo.
Ina. Po. Kung may ihahanda pa akong isa. Isang regalo. Matatakot ka ba? Tumingala ako. Ano po ang gagawin ninyo? Hindi siya sumagot. Umurong lang siya. At mula sa kanyang bulsa, inilabas ang isang pulang velvet box. Natigilan ako. Hindi ito proposal. Mabilis niyang sinabi. Ngumingiti. Hindi pa. Welcome home gift lang. Binuksan ko ang kahon. Sa loob ay isang manipis na kwintas. Ang pendant ay isang maliit na mapa ng mundo. Dito, may isang maliit na kulay rosas na tuldok sa Pilipinas at isang gintong tuldok sa Dubai, na pinagdugtong ng isang napakaliit na pilak na sinulid. Ito ang daan na nagdala sa iyo palayo, sabi niya, at ito rin ang daan na nagdala sa iyo pabalik. Hindi ko na napigilan. Niyakap ko siya. Ang puso ko ay wala ng time zone. Wala ng hangganan. Iisa na lang ang destinasyon nito, ang lugar kung saan naghihintay si Angelo. May dalang isang bouquet ng Damascus roses at isang pag-ibig na hindi nangangailangan ng pangako. Tanging pagbabalik lang. Hindi ko akalain na ang gabing iyon ay magiging isang malaking pagbabago sa aking buhay. Habang ang dilaw na ilaw ay tumatagos sa mga bintana, akala ko isa lang itong mainit na hapunan pagkatapos ng 6 na buwang pagkakalayo. Nakasuot ako ng isang pearl-colored na silk dress na inihanda niya, simple ngunit nagbibigay diin sa bawat kurba. Sa aking leeg ay ang kwintas na may mapa ng mundo. Lahat ay perpekto, ngunit nasa loob pa rin ng pamilyar. Hindi ko nahulaan na sa likod ng nakasarang pinto ay may ibang mundo na naghihintay sa akin. Hindi ako sinabihan ni Angelo kung ano ang gagawin. Hinawakan lang niya ang aking kamay at dinala ako sa ikalawang palapag. Sa dati niyang maliit na meeting room. Ang silid na iyon ay ganap ng nag-iba. Isang banayad na amoy ng musk ang sumalubong sa akin. Ang silid ay napapalibutan ng daan-daang maliliit na kandila sa daanan. Ang liwanag nito ay sumasalamin sa mga salamin, na lumilikha ng isang kalawakan ng maliliit na ilaw na parang isang munting kalawakan. Sa nag-iisang bilog na mesa sa gitna, may 2 mangkok ng sopas na nakahanda. At sa gitna, isang florera ng Damascus roses. Sa pagkakataong ito, hindi tuyo, kundi mga sariwang bulaklak na kalumukadkad. Ang bango ay nakakabighani. Lumingon ako sa kanya. Hindi siya nagsalita. Sumenyas lang na umupo ako. Ang hapunan ay nagpatuloy sa isang magandang katahimikan. Dahan-dahan akong kumain. Pilit na isinasa puso ang bawat detalye, ang paraan ng pagsalin niya ng alak na hindi dumadampi sa baso. Ang paraan ng pagtingin niya sa akin sa liwanag ng kandila. Ang tingin na iyon ay iba sa dati. Wala ng pag-aalinlangan. Wala ng pagpipigil. Kundi puno ng katiyakan, na para bang lahat ay matagal nang napagdesisyonan. Pagkatapos ng dessert, tumayo siya at lumakad sa kabilang panig, kung saan may isang maliit na kahon na gawa sa kahoy sa ibabaw ng isang lumang mesa, na may takip na navy blue na sutla. Binuksan niya ang kahon at kinuha ang isang singsing. Hindi ko pa ito nakikita ng malinaw. Ngunit ang liwanag mula sa 4 na sulok ng silid ay biglang tumutok dito. Sumasalamin sa isang napakagandang kulay asul-lila, na parang kalangitan pagkatapos ng isang bagyo. Lumuhad siya. Napigil ko ang aking hininga. Hindi ko akalain na mamahalin ko ang isang tao nang may ganitong pasensya, katahimikan, at katapatan. Pero ikaw ang nagpaintindi sa akin na ang pag-ibig ay hindi isang bagay na kinakalkula ng isip, kundi isang bagay na kailangang piliin araw-araw. Tulad ng pagmulat ng mga mata at pag-alam kung sino ang unang taong gusto mong hanapin. Ang kanyang boses, dahan-dahan, malalim, at matatag, ay umalingaw-ngaw sa silid na parang isang musika na hindi nangangailangan ng himig. Ang singsing na ito ay gawa sa 4 na sapiro mula sa 4 na kontinente, Asya, Europa, Africa, at Amerika. 6 na buwan kong hinanap ang lahat ng ito. Bawat isa ay kumakatawan sa isang paglalakbay na minsan mong nabanggit. Bawat hakbang na iyong ginawa. Bawat lugar na iyong ikinwento sa ating mga tawag. Tinikom ko ang bibig. Ang puso ko'y naninikip sa kaligayahan. Tumingin siya ng malalim sa aking mga mata, na para bang gusto niyang iukit ang bawat luhang malapit ng tumulo. Gusto kong maintindihan mo na kung gusto mong magpatuloy sa paglalakbay. Sasamahan kita. Kung gusto mong huminto, tatayo ako sa tabi mo. Kung madapa ka, sasaluhin kita gamit ang 2 kamay at ang aking hindi natitinag na tiwala sa iyo. Hindi ko na matandaan kung kailan ako nagsimulang umiyak.
Ang mga luha ay tumulo sa aking baba. Isa-isang palm attack sa aking hita. Ngunit hindi ko ito pinunasan. Gusto kong makita niya na hindi ito kahinaan, kundi patunay ng isang pag-ibig na ganap na. Itinaas niya ang singsing. Naghihintay. Ina Marcus Pack, papayag ka bang isulat natin ang mga susunod na kabanata ng magkasama? Hindi bilang 2 taong nabubuhay sa magkaibang time zone, kundi bilang isang tahanan, isang mundo, kung saan ikaw ang nag-iisang taong gusto kong uwian araw-araw. Tumango ako. Hindi ko na mapigilan. Wala akong masabi kundi isang nanginginig na tango at isang paos na, oo, na namuo sa aking lalamunan. Isinuot niya ang singsing sa aking daliri. Sakto ang sukat, hindi na kailangang sukatin, na para bang matagal na niyang alam ang bawat linya, bawat buto ng aking kamay. Nagkayakapan kami sa gitna ng silid na puno ng kandila at amoy ng bulaklak. Sa sandaling iyon, naintindihan ko, minahal ako ng lalaking ito. Si Angelo Buenavista. Hindi dahil magaling ako, hindi dahil maganda ako, o dahil napansin ako ng mundo. Minahal niya ako dahil ako ay ako, ang taong naglakas loob na talikuran ang karangalan para sa isang yakap. Ang taong dating nakaupo sa sahig ng meeting room para magsalin ng mga dokumento na walang pumapansin. Ang taong nakakaalam na hindi kailangan ng pag-ibig ang mga mararangyang salo-salo. Sapat na ang isang tingin na hindi nagbabago sa gitna ng lahat ng pagbabago. Hinawakan niya ang aking kamay at dinala ako sa balkonahe. Ang kalangitan sa gabi ay walang bituin. Ngunit ibinulong niya sa aking tainga. Inihanda ko na. Hindi ko pa naiintindihan nang biglang isang serye ng mga paputok ang sumabog mula sa likod bahay ng mansyon. Sabay-sabay na pumutok upang bumuo ng 4 na letra, YNAANGELO. Sa ilalim ng mga paputok, isang maliit na banner ang nakabitin sa hangin, Forever Starts Tonight. Niyakap ko siya ng mahigpit. Mainit ang kanyang dibdib. Ang puso niya ay malakas na kumakabog na parang tumakbo siya habang buhay para lang makarating sa sandaling ito. Ako ang magiging tagahanga mo para maabot mo ang mundo. At ako ang mag-aalaga ng isang tahanan para sa iyong pagbabalik. Bulong niya. Tumango ako, sa pagkakataong ito, nang may ganap na kapayapaan. Dahil ngayon, mayroon na akong isang pangako. Hindi sa mundo, kundi sa lalaking nasa harap ko. Sa ilalim ng dilaw na ilaw. Sa isang gabing walang bituin. Ngunit puno ng pag-asa. Hindi ko akalain na ang araw na lumabas ako mula sa banyo ng mansyon ni Angelo Buenavista. Hawak ang isang mop at pusong puno ng pagdududa sa sarili. Ay ang simula pala ng isang paglalakbay na magdadala sa akin sa entablado ng East Asia Economic Forum bilang Global Cultural Strategy Representative ng Buenavista M Group. Dumating ang appointment letter isang umaga na may ambon. Naaalala ko pa ang sandaling inilapag ni Angelo ang espesyal na sobre sa aking desk. Walang sinabi. Tiningnan lang ako. Binuksan ko ang sulat. Ang puso ko'y kumakabog ng malakas nang mabasa ko ang mga nakalimbag na salita sa gitna ng pahina, Global Cultural Development Strategy Advisor. Ina MACASPAC. Tumingin ako sa kanya. Hindi maitago ang pagkamangha at emosyon sa aking mga mata. Hindi pa po ako handa. Bulong ko. Handa ka na mula pa noong naglakas loob kang pumasok sa $50 million meeting room na may suot na suit na hindi sa iyo. Sagot niya. Kalmado ang boses. Ngayon, oras na para ipakita mo sa mundo na hindi ka lang para sa isang mansyon o isang translation desk. Ipinanganak ka para maging tulay sa pagitan ng mga kultura. At walang mas karapat-dapat kaysa sa iyo. Tinanggap ko ang alok, hindi dahil sa titulo, kundi dahil alam kong kung tatanggi ako. Tatalikuran ko ang mismong paglalakbay na pinangarap ko sa gitna ng mga tahimik na paglilinis. Kung saan tanging ang hangin sa pasilyo at ang mga tingin ng mga taong hindi alam na nabubuhay ako ang aking kasama. Binigyan ako ng kapangyarihang pamunuan ang Cultural Strategy Office sa Maynila. Ang bagong headquarters ay nasa 38th floor ng isang gusali sa gitna ng Makati. Ito ang lungsod kung saan ako lumaki. Kung saan ang bawat kalye ay may anino ng mga araw na nagtrabaho ako ng part-time. Nag-aral ng mga wika sa isang lumang telepono. At inakalang ang buhay ko ay iikot lang sa pag-survive. Bumuo ako ng sarili kong koponan, 3 cultural advisors mula sa iba't ibang bansa. Isang Pilipinong eksperto mula sa UNESCO, at isang personal assistant. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, may ibang taong nag-aayos ng aking schedule.
Sa halip na ako ang tahimik na nag-i-schedule ng paglilinis. Sobrang puno ng aking schedule na minsan ay kailangan kong lumipad sa 2 bansa sa loob ng 1 linggo. Mula sa isang economic conference sa Seoul, babalik sa Maynila ng 1 araw para aprobahan ang isang project strategy. At kinabukasan ay lilipad papuntang Paris para sa isang cultural tourism partnership signing. Ang almusal ko ay video conference. Ang hapunan ko ay mga summary report. At natutulog akong may telepono sa tainga para lang masubaybayan ng impormasyon mula sa Middle East. Hindi nakikialam si Angelo sa aking trabaho. Ngunit lagi siyang naroroon sa mga pagkakataong hindi ko inaasahan. Isang tahimik na tanghalian sa airport lounge sa Frankfurt, kung saan paglabas ko pa lang ng immigration ay nakita ko na siyang naghihintay na may dalang mainit na kape. Isang gabi sa Singapore, akala ko nasa Korea pa siya para sa isang pulong. Ngunit binuksan niya ang pinto ng hotel room ko. Inihagis ang kanyang malita, at sinabing, "Anibersaryo ngayon ng pagtanggap mo sa proposal ko. Wala akong balak na hayaan kang matulog mag-isa." Ginawa naming work honeymoon ang aming mga biyahe. Gaya ng lagi niyang biro. Sa bawat lungsod na aming puntahan, pumipili kami ng isang signature dish. Isang lugar para manood ng paglubog ng araw. At isang tahimik na sulok para lang magbasa ng magkasama. May mga gabi na sobrang pagod ko at nakakatulog na lang ako sa tabi ng aking laptop. Dahan-dahan niyang ilalagay ang kanyang kamay sa aking noo. Pupunasan ang aking mukha ng maligamgam na tuwalya. At magpapatugtog ng oud music na kasinggan ng hangin sa disyerto. At babulong, "Matulog ka na. Ako na ang i-attend ng unang meeting mo bukas." Akala ko noon, ang pagmamahal sa isang makapangyarihang lalaki ay nangangahulugang pagtitiis sa distansya. Pagtanggap na may iwan sa likod. Ngunit ipinakita sa akin ni Angelo na kapag tunay kang mahal ng isang lalaki, hindi kanya inilalagay sa likod, kundi sa kanyang tabi, sa bawat desisyon, sa bawat lipad, sa buong buhay niya. Isang hapon sa Seoul, pagkatapos ng aming joint presentation sa harap ng mahigit 500 international investors. Isang reporter ang nagtanong, "Ano ang dahilan kung bakit napakaganda ng inyong teamwork?" Bago pa ako makasagot, ngumiti si Angelo, "Dahil hindi lang kami partners. Kami ay magkasama hindi lang sa isip, kundi pati sa puso." Lumingon ako sa kanya, sa gitna ng kumikislap na mga kamera. Naramdaman ko kung gaano ako kaswerte. Ako, isang babaeng tinanggihan dahil sa itsura, na dating nagbubuhat ng timba para linisin ang isang meeting room na walang pumapansin, ay nakaupo ngayon sa sentro ng pandaigdigang kapangyarihan. Hindi na para kilalanin, kundi para mamuno, lumikha, at maging tulay gamit ang mga bagay na dating itinuring na walang halaga, wika at empatiya. Hindi ko kinalimutan ang nakaraan. At hindi hinayaan ni Angelo na kalimutan ko ito. Itinago niya ang lumang map na una kong hinawakan. Ipina-frame ito, at isinabit sa dingding ng aking opisina. Sa ilalim ng isang maliit na inskripsyon, kung saan nagsimula ang lahat at kung saan natin pinili ang isa't isa. Isang gabi, niyakap ko siya at nagtanong, "Natatakot ka ba na baka gugustuhin ko na namang umalis?" Niyakap niya ako ng mas mahigpit at ibinulong sa aking tainga. "Kung aalis ka, sasama ako. Kung mananatili ka, ako ang iyong magiging silungan. Kung madapa ka, ako ang iyong magiging mga paa. Pero kung tatalikuran mo ako, mananatili pa rin akong maghihintay." Umiyak ako, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa pakiramdam na minamahal ng lubos. Ang aming bagong headquarters sa Korea ay itinayo ayon sa isang cross-cultural model na kami ni Angelo ang nagkonsepto. Mga open meeting rooms na Japanese style, Scandinavian style na workspaces, isang coffee area na hango sa mga tea house ng Morocco, at isang library na may mga aklat sa iba't ibang wika. Sa inaugurasyon, tumayo ako sa tabi niya sa harap ng daan-daang partners at media. Hinigpitan niya ang hawak sa aking kamay. Pareho naming naintindihan na ang bawat hakbang, bawat pagpili, bawat sandali ng halos pagsuko ay humantong sa sandaling ito. Hindi na ako ang katulong na umiiwas sa tingin ng mga tao sa isang mahabang pasilyo. Ako si Ina Mokaspap, isang babaeng alam ang kanyang halaga at alam na hindi niya kailangang pumili sa pagitan ng pag-ibig at karera kapag may isang lalaking handang sumama sa kanya. Sabi ni Angelo, ang pag-ibig ay hindi hadlang sa iyong mga hakbang. Ito ang nagtutulak sa iyo na mas lumayo pa.
At ginawa niya iyon. Walang araw na lumipas mula nang bumalik ako na hindi ko naramdaman ang kanyang pagmamahal sa maliliit na detalye. Isang panyaw na laging nakahanda kapag ako'y umuubo. Isang litratong isiniksik sa aking kalendaryo na may sulat, ito ang susunod nating pupuntahan sa susunod na buwan. Isang postcard na may sulat kamay, huwag mong kalimutan na mundo nakita bago ka pa naging mundo ng lahat. Nagpatuloy kami sa paglalakbay, hindi para takasan ang nakaraan, kundi para likhain ang aming kinabukasan. At alam ko, saan man kami magpunta, maaaring magbago ang mga titulo. Ngunit isang bagay ang mananatiling permanente, dati akong katulong sa mata ng iba. Ngunit sa kanyang mga mata, ako ang dahilan kung bakit sulit na alagaan ang mundo. Dumating ang imbitasyon isang umaga na may ambon. Pagkatapos kong umalis sa isang international conference sa Lotte Hotel, Hanoi. Maikli ang titulo, Proposition of Strategic Alliance from Ahmed Ali. Binuksan ko ang sulat. Hindi pa ako nakakapagpahinga mula sa aking talumpati. Hindi ko inaasahan na sa ilang linya lang. Magbabago ang lahat. Si Aim, ang lalaking unang kumami sa akin sa isang meeting room sa Maynila, ay nag-aalok ngayon ng isang bagay na alam kong, kapag tinanggap ko, ay hindi lang ako magiging consultant. Ako ay magiging isang haligi ng isang pandaigdigang entitled. Isang alyansa ng tatlo, si Aim Ali mula sa UAE, si Angelo Buenavista mula sa Pilipinas. At ako. Tiklupan ko ang sulat, inilagay sa bulsa ng aking coat, at dumiretso sa opisina ni Angelo nang walang paabi. Nagpupulong siya, ngunit nang i-text ko ang kanyang assistant na kailangan ko siyang makausap. Agad siyang lumabas, hindi maitago ang pag-aalala. Anong nangyari? Tanong niya. Inabot ko ang sulat, hinintay kong matapos siyang magbasa bago mahinang nagtanong. Ano sa tingin mo? Binasa niya ito ng isang beses. Dahan-daang itinupi. Ano muna ang tingin mo? Umiling ako. Hindi ko pa kayang mag-isip. Masyadong malaki ang alok na ito. Hindi ako sigurado kung sapat na ba ako. Ngumiti siya. Matalas ang tingin. Hindi mo kailangan maging sapat. Kailangan mong maging tama. At para sa alyansang ito, ikaw ang pinakatamang tao sa posisyong iyon. Nag-video call kami kay Aim ng gabing iyon. Direkta siyang nagsalita. Walang paligoy-ligoy. Nagbabago ang mundo. Hindi na sapat ang mga lumang cultural model. Kailangan ko ng bagong istruktura. At gusto kong kayong dalawa ang kasama kong lumikha nito. Tumingin ako sa screen. Ang mukha ni Aim ay kasing lamig pa rin ng bato sa disyerto. Ngunit alam kong hindi siya nagsasalita ng walang kabuluhan. Kung tumaya siya sa akin, ibig sabihin ay pinag-isipan niya itong mabuti. Hindi niya ako pinili dahil sa kabaitan, kundi dahil napatunayan kong hindi na ako ang babaeng interpreter lang. Kaya kung gumawa ng diskarte, makipagnegosasyon, bumuo ng koponan, at panatilihin ang aking pagkakakilanlan sa gitna ng maraming kultura. Nakaupo si Angelo sa tabi ko. Ang kanyang kamay ay nasa ibabaw ng kamay ko sa ilalim ng mesa. Tahimik na nagbibigay ng katiyakan. Pagkatapos ng tawag, nagtanong ako, natatakot ka ba? Saan? Na baka hindi natin mapanatili ang pag-ibig kapag naging business partners na tayo. Nanahimik siya saglit, pagkatapos ay marahan akong hinayla palapit. Ang kanyang noo ay nakasandal sa akin. Hindi ako natatakot na mawala ka kapag nakatayo ka na sa entablado. Matatakot lang ako kung nandoon ka. At hindi ako ang kasama mo. Tumango kami. 3 linggo ang lumipas sa Singapore. Ginanap ang signing ceremony para sa Buenavista Ali MACASPAC Global Holdings sa isang pribadong lugar. Nakasuot ako ng puting custom-made na suit. Nakatayo sa pagitan ng 2 lalaking nagbago ng buhay ko. Ang isa ay dating nakaupo bilang chairman na may pagdududa sa akin. Ang isa naman ay ang naglabas sa akin sa karamihan sa pagsasabing. Naiintindihan niya ang aming kultura. Higit pa sa aking mga eksperto. Sa mesa ay 3 kontrata, isa para sa financial operations na pamamahalaan ni Angelo. Isa para sa global investment strategy ni Aim. At ang ikatlo, ang kaluluwa ng lahat, ang cultural integration and global human resource strategy na ako ang sumulat. Sabay-sabay kaming pumirma. Nakipagkamay muna ako kay Aim. Pagkatapos ay lumingon kay Angelo. Hindi niya ako kinamayan. Yumuko siya at bumulong. Partners na tayo ngayon. Pero ikaw pa rin ang mahal ko. Pagkatapos ng seremonya, nagkaroon ng party.
Huli na kaming bumalik ni Angelo sa hotel. Hinubad ko ang aking coat at tumawa ng malakas. Anong tinatawa mo? Tanong niya. Dahil 6 na buwan lang ang nakalipas. Akala ko hindi ako karapat-dapat tumayo sa entablado. Ngayon, ako na ang sumusulat ng script para dito. Lumapit siya. Dahil hindi ka sumusunod sa mundo. Ina, ikaw ang sinusundan ng mundo. Isinandal ko ang ulo ko sa kanyang balikat. So, ano na ang gagawin natin sa imperyong ito? Hinigpitan niya ang hawak sa aking kamay. Pamamahalaan, palalawakan, at gagawin ang hindi pa nagagawa ng iba. Ang aming imperyo ay hindi isang ordinaryong korporasyon. Ito ay pagsasama ng 3 kaluluwa, negosyo, pananaw, at kultura. Sa isang conference sa Seoul, ikinwento ko ang aking paglalakbay mula sa pagiging katulong hanggang sa aking kasalukuyang posisyon. Hindi ko inakala na magiging sapat ako. Sabi ko, pero inisip ko, kung magiging mabuti ako, kung mag-aaral ako, kung magsisikap ako, isang araw ay may magbibigay sa akin ng pagkakataon. At tama ako. Nakatayo si Angelo sa audience. Tumatango, sa kanyang mga mata, hindi pagmamalaki ang nakita ko, kundi ang malalim na pag-ibig ng isang taong tumaya sa akin noong hindi pa ako nakikita ng mundo. Mula sa amo at katulong, naging partners kami. Mula sa magkaibang palapag, ngayon ay magkasama na kami sa isang mesa, hindi na para kumain o magpulong, kundi para isulat ang direksyon para sa isang bagong henerasyon. At alam ko, ang imperyong ito ay hindi lang para sa aming 3. Ito ay isang simbolo para sa lahat ng minsan ng minaliit. Ngunit tumayo pa rin at nagsabing, nandito ako, at kaya ko ito. Bumalik ako sa apartment ng halos hating gabi na. Hindi ko pa nabubuksan ang aking malita. Ngunit ang aking kamay ay kinuha na ang isang regalo mula sa lihim na bulsa ng aking bag. Isang itim na kahon na may nakaukit na mapa ng mundo, na may 4 na pulang tuldok na nagmamarka sa 4 na time zone, Manila, Dubai, Seoul, Paris. Sa loob ay isang panlalaking relo na may itim na leather strap at sapphire glass. Nasabay-sabay na nagpapakita ng 4 na time zone. Sa bawat isa ay may mga letrang inukit ko gamit ang isang mini laser engraver, MNLDXB Cellpar. Nasa video call pa si Angelo. Mula sa salamin, nakita kong pagod na siya. Pumasok ako. Inilagay ang kahon sa kanyang mesa. Ano to? Tanong niya. Isang bagay para maalala mo ako sa 4 na lugar ng sabay-sabay. Ngumiti ako. Dahil kung abala ka, abala rin ako. Pero ayokong mag-usap lang tayo sa email. Binuksan niya ang kahon. Matagal na tinitigan ang relo. At tumingin sa akin. Ina, alam mo ba, kapag tinitingnan ko ito, hindi lang oras ang nakikita ko, kundi ikaw. Bakit po ako? Dahil ikaw ang unang taong ginawang paraan ng oras para magmahal. Tumayo siya at mula sa isang cabinet, kinuha ang isang sobra, para sa iyo. Binuksan ko ito. Sa loob ay isang espesyal na pasaporte. Walang pangalan ng bansa, tanging ang mga salitang, Diplomatic Honor Passport BAM Global Holdings. Sa ilalim, ang pangalan ko, Ina MACASPAC Founding Partner. Isang honorary diplomatic pass, sabi niya. Para makapunta ka sa alinman sa ating 34 na partner countries nang walang visa at may special reception. Kailan niyo po ito ginawa? Noong sinabi mong pagod ka na sa pag-aasikaso ng mga papeles. Niyakap ko siya ng mahigpit. Nang gabing iyon, sa aming hotel sa Singapore, tinanong ko siya, naisip mo na po ba ang pagpapakasal? Oo, sabi niya, mula noong una mo akong tinawag na Angelo, nang walang pag-aalinlangan. Natawa ako. Balak ko pang ang mag-resign noon. Kaya nga kailangan kitang atali sa ibang paraan. Pinagplanuhan namin ang aming kasal kinabukasan sa isang simpleng almusal. Isang maliit na seremonya ang gusto ko, isang international wedding ang gusto niya. Nais kong magsuot ng Filipiniana, gusto niya akong magsuot ng wedding gown na sumasalamin sa 4 na kultura. Nagbiro ako, kung susundin natin ang gusto nating dalawa. Magiging parang United Nations Conference ito. Hindi kasal. Tumango siya. Kung gayon, hayaan nating masaksihan ng buong mundo kung paano kita kamahal. Nagkasundo kami, ang kasal ay sa Maynila. Ngunit ang engagement party ay sa Dubai. Magkakaroon ng Damascus roses, mint tea, oud music,
at mga ilaw na parang gabi sa disyerto. Ang aming pag-ibig ay hindi matamis na nakakabighani, ngunit isang pag-ibig na tumatawid sa mga time zone, mga flight, at mga text na nagsasabing, "In a meeting, but I miss you." Tinanong ko siya, "Ano ang ibig sabihin ng kasal para sa iyo?" Sumagot siya, "Ito ang panimulang punto para sa mas malalaking paglalakbay. Isang paraan para sabihin sa buong mundo na ang taong ito ang pipiliin ko araw-araw. Gaano man karaming time zone ang pagitan namin." Minsan, sa isang conference sa Paris na wala siya, tinanong ako ng host, "Ano ang tagumpay para sa iyo?" Tumingin ako sa aking kamay, sa singsing na may 4 na sapiro. Ang mahalin ng isang taong hindi ako pinapipili sa pagitan ng mundo at ng aking puso. Natahimik ang lahat. Alam kong kahit wala siya roon, nakikinig siya, at sa ibang time zone. Titingin siya sa screen, ilalagay ang kamay sa kanyang puso, at pipaikit. At ako pa rin, ang babaeng dating naglilinis ng sahig, na ngayon ay naglalakbay sa 4 na time zone nang walang takot na maligaw. Dahil saan man ako magpunta, dala ko siya, at dala niya ako, sa bawat relo, sa bawat pasaporte, at sa bawat pangarap na sabay naming tinutupad. Akala ko ang paghahanda para sa isang kasal ay isang araw lang, o isang buwan. Ngunit nang simulan naming planuhin ni Angelo Buenavista, isang lalaking may puso ng isang negosyante at utak ng isang strategist, naunawaan ko na ang bawat detalye ng aming kasal ay hindi lang isang seremonya. Ito ay isang pagpapatuloy ng buong paglalakbay ng aming pag-ibig. Nagsimula ang lahat ng umagang iyon, nang tahimik niyang inilapag sa mesa ang unang disenyo ng imbitasyon sa kasal. Isang maliit na kahon na gawa sa sandalwood. At sa loob ay isang card na may manipis na gintong gilid. Nakalimbag sa espesyal na seda mula sa Lyon, France. Kinuha ko ito. Marahang hinaplos ang mga salitang nakaukit sa Tagalog, Ingles, at Arabic, ang kasal ni Ina at Angelo. Maligayang pagdating sa isang paglalakbay na lumalampas sa panahon at hangganan. Sabi niya, ayaw niyang maalala lang ito bilang isang kasal. Gusto niyang pagpasok ng mga bisita, makikita nila na ito ay patunay ng isang pag-ibig na kayang mabuhay sa kabila ng lahat ng pagkakaiba. Mula sa sandaling iyon, nagbago ang lahat ng konsepto ko tungkol sa paghahanda ng kasal. Nagsimula kaming alista ang mga kulturang aming pinagdaanan, minahal, at nag-iwan ng malalim na marka. Pilipinas, ang aking tinubuang bayan. Arabia, kung saan ako lumago bilang isang profesional. France, ang lungsod kung saan una naming sinabi ang "mahal kita" sa isang video call. Korea, kung saan nilagdaan ang unang kontrata ng aming alyansa. At ang kanluran, na kumakatawan sa modernidad at sa ugnayan ng dalawang pusong hindi tumitigil sa paggalaw. Ang bawat kultura ay mag-aambag ng isang bahagi sa aming kasal. At ako ang namamahala sa pagkonekta ng lahat ng detalye. Una, ang mga bulaklak. Ayokong isang tradisyonal na bouquet lang ng mga pulang rosas. Gusto kong ang bawat bulaklak sa kasal ay isang kabanata ng aming pag-ibig. Kaya, ang bridal bouquet ay binubuo ng Damascus roses. Ang unang bulaklak na ibinigay niya sa akin pagbalik ko mula sa Dubai. Mga puting peonies mula sa Korea. Simbolo ng karangalan at kaganapan. Lavender mula sa Provence, France, na kumakatawan sa kapayapaan at katapatan. At isang sanga ng sampagita. Ang aking pinagmulan. Ang mga kasuotan ay hindi rin naging madali. 3 wedding gown ang isusuot ko. Isang tradisyonal na Filipiniana na gawa sa pinya seda, na may borda ng sampagita. Isang western style na gown na dinisenyo ng isang French fashion house. Puti, simple, na may nakaburdang mga salita sa likod, across time zones. Still in you. At ang huli, para sa reception. Isang modernong abaya na may mga disenyong hango sa disyerto. Si Angelo naman, isang puting suit para sa seremonya. Ngunit iginiit niyang magsuot ng hanbok sa Korean-themed na bahagi ng reception. Dahil doon, sabi niya, unang beses nating naghawak kamay sa gitna ng isang pulong na walang nakakaalam. Nag-imbita kami ng isang traditional Arab dance troupe para sa isang dubki performance. Ngunit sa pagitan ng mga tunog ng tambol, isiningit namin ang mga maikling bersyon ng mga love song mula sa Pilipinas, France, at Korea, na tinutugtog ng isang string quartet. Ang bawat musika ay banayad na nagpapalitan
na para bang ang damdamin ay walang hangganan. Nag-order kami ng 5 tiered na wedding cake, na sumisimbolo sa 5 kultura. Ang bawat layer ay isang bansa, ang ilalim ay may lasa ng ube at makapuno, ang pangalawa ay may pait ng Arabica coffee, ang ikatlo ay Korean strawberry cream, ang ikaapat ay French grape, at ang tuktok ay American style na lemon butter. Ang aming kasal ay naging isang paglalakbay, mula sa maliit na apartment kung saan ako dating nagtrabaho. Hanggang sa unang malita, unang email, unang video call, unang bouquet, hanggang sa araw na tinanggap ko ang kanyang singsing. Ang mga itim at puting litrato ay inayos na parang isang exhibit ng mga alaala. Noong una, naguluhan ang aming mga pamilya. Kasal lang naman. Kailangan ba talagang ganito kadetalyado? Tanong ng aking ina. Hinawakan ko ang kanyang kamay at sinabing, dahil hindi lang po isang lalaki ang pinapakasalan ko. Pinapakasalan ko ang isang buong paglalakbay na pinaniniwalaan ko. Ang kanyang ina, isang babaeng may lahing Tsino, ay medyo malamig sa akin noong una. Ngunit nang makita niya akong nakaluhod na inaayos ang bawat bulaklak sa simbahan. Maingat na isinusulat ang bawat pagkain para maiwasan ang mga allergy ng mga bisita. Lumapit siya sa akin at mahinang sinabi, naaalala ko ang araw ng kasal ko. Ganito rin ako kadetalyado, pero walang tumulong sa akin. Ngayon, nakikita kita. Panatag na ako. Ngumiti ako. Nay, tulungan niyo po ako. Mula noon, ang aking magiging biyenan ang naging numero 1, behind-the-scenes consultant ko. Isang gabi, nang handa na ang lahat, dinala ako ni Angelo sa balkona. Hey, natatakot ka ba? Tanong niya. Saan? Na baka masyadong malaki ang kasal. Na baka may magkamali. Na baka walang makaintindi sa ginagawa natin. Umiling ako. Hindi. Dahil alam kong tama ang ginagawa natin, tama para sa pag-ibig na inalagaan natin. Gusto kong ikwento ang paglalakbay na ito. Hindi para magyabang, kundi para maniwala ang mga tao na mayroong tadhana na may loika. Hinalikan niya ang aking noo. Sa gitna ng dilaw na ilaw mula sa mga ilaw sa entablado at ng mahinang musika. Alam kong lahat ng aming inihanda. Tawagin man itong kasal, pista, o international conference, ay iisa lang ang ibig sabihin, mahal kita magpakailanman. Hindi ko akalain na 3 wika ang maririnig sa aming kasal. Ngunit lalong hindi ko inakala na iiyak ako nang marinig ang isang lalaking kilala sa pagiging malamig at tahimik. Na tumayo sa harap ng daan-daang bisita at sabihing, minahal na kita bago mo pa man nalamang karapat-dapat kang mahalin. Ang araw na iyon sa Tagaytay ay may banayad na lamig. Ang mga puting upuan ay nakaayos sa isang arko. At sa gitna ay isang arko ng mga bulaklak. Dumating ang mga bisita. Lahat ay sumunod sa aming espesyal na hiling, walang cellphone. Walang live stream. Tumugtog ang alpa habang naglalakad ako sa pasilyo. Suot ang isang gown na may mahigit 1.000 kristal. Sa kaliwang kamay ko ay ang aking bouquet, ang kanan ay malaya. Dahil ang hahawakan ko ay ang lalaking pipiliin kong makasama habang buhay. Nakatayo siya roon, sa ilalim ng dilaw na ilaw. Isang puting suit, maayos ang buhok, ngunit may ilang hibla na naligaw. Na para bang ang kanyang puso ay kasing kabarin ng sa akin. Nang magsalita ang MC, tumahimik ang lahat, at pagkatapos, si Angelo, nais kong magsalita sa 3 wika. Sabi niya, dahil ikaw ang pagsasama-sama ng 3 mundong mahal ko. Napigil ang hininga ng mga bisita. Ina, nagsimula siya sa Tagalog. Minahal kita mula pa noong unang araw na nakita kitang naglilinis sa sahig ng opisina. Tumingala ka sa akin. Magulo ang buhok, marumi ang kamay, ngunit nagniningning ang iyong mga mata. Naisip ko, ang babaeng ito ay hindi nabibilang sa lugar na iyon. Hindi ko na napigilan ang aking mga luha. Lumipat siya sa Ingles. They say falling in love is a risk I didn't want to take. But you, Ina, are the only risk worth taking. You made me a man who dreams not just of building an empire, but of building a family with you. Only you. At pagkatapos, lumipat siya sa Arabic. Sa unang pagkakataon, narinig ko ang wika ng disyerto sa isang hardin sa Pilipinas. Ang kanyang boses, malinaw at mainit, minahal na kita sa katahimikan bago mo pa man nalamang karapat-dapat kang mahalin. Namangha ang mga bisita, umiyak ang ilan. Nang ako na ang magsalita, huminga ako ng malalim.
Sa aerobac din ako sumagot. At minahal din kita. Mula sa mga sandaling hindi mo ako sinubukang angkinin, kundi piniling samahan. Kinuha ko mula sa aking bouquet ang isang maliit na card, isang lumang tiket ng tren mula sa isang biyahe kung saan una ko siyang nakitang muli sa isang coffee shop. Ito ang simula, sabi ko, mula sa pinakamurang tiket hanggang sa pinaka-multilingual na kasal. Nagpalakpakan ang mga tao, sa gitna ng isang mundong hinahati ng mga hangganan, relihiyon, at estado. Ang pag-ibig pa rin ang nagbubuklod sa lahat. Lumapit si Angelo, hindi lumuhad. Yumuko lang at isinuot sa akin ang isang singsing na may kumikinang na sapiro. Mula ngayon, Ina, sabi niya, kahit anong oras pa yan. Sa Maynila, Dubai, o saan man, tandaan mong mayroon tayong sariling time zone. Hindi ko akalain na ang aming honeymoon ay magsisimula sa isang pulong sa Korea. Ngunit ang kakaiba, hindi ako nainis. Sa halip, naramdaman ko ang isang kakaibang pananabik. Pumasok kami ni Angelo sa lobby ng isang hotel kung saan kami pumirma ng isang kontrata. Ang aming mga pangalan ay nasa isang plaque, Buena Vista at Marcus Pack Group. Hindi nila alam na ilang araw lang ang nakalipas. Nakasuot pa ako ng wedding gown. Tatawagin natin itong extended honeymoon, bulong ni Angelo. Ang aming honeymoon ay naging isang serye ng trabaho at pahinga. Ngunit sa kakaibang paraan, hindi ko ito naramdaman bilang isang sakripisyo. Bawat gabi, pakiramdam ko ay tulad noong una kaming nag-ibigan. Isang gabi, habang nakahiga kami, tinanong ko siya, Angelo, paano kung gusto kong magpahinga ng 1 taon para maging ina? Umupo siya, 1 taon, masyadong maikli, akala ko 3 taon, o 5. Hinalikan niya ang aking noo. Kaya kong dalhin ang trabaho. Pero hindi kita kayang tulungang magbuntis. Naiyak ako sa hindi malamang dahilan. Nagsimula akong maghinala nang makatulog ako sa isang board meeting sa Paris. Iyon ay hindi pa nangyayari. 2 araw ang lumipas. Nasusuka ako bago ang isang presentasyon. Isang kasamahan ang tahimik na nag-abot sa akin ng isang pregnancy test. Sa isang umaga na may nyebe sa labas, nakita ko ang resulta, 2 linya. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, nanginginig ako sa isang marangyang apartment sa Europa. Hindi sa takot, kundi dahil hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa o maiyak. Tinawagan ko si Angelo. May bago po akong proyekto. Bulong ko. Send mo ang slide. Ngumiti siya. Walang slide. Sabi ko, 2 linya lang. Natahimik ang kabilang linya. Pagkatapos ay isang napakagiliw na boses. Kung gayon, pwede mo bang ipadala sa akin ang organizational chart? Gusto kong mag-enroll sa How to be a Father class ngayon din. 3 araw ang lumipas. Lumipad siya papunta sa akin. Nag-file ako ng 3 linggong leave. Sabi niya, para lang matutunang alagaan ang isang magiging ina. Sa mga araw na iyon sa Berlin, namuhay kami na parang mga ordinaryong magulang. Namili kami ng gatas, bitamina, at mga libro tungkol sa pagbubuntis. Gabi-gabi, idinidikit niya ang kanyang tainga sa aking tiyan at bumubulong. Hello, anak, si Papa ito. Hindi ako marunong kumanta, pero marunong akong magsara ng mga global deal. Tinawag naming, ang aming sanggol. Dahil sa unang ultrasound, itinuro ng doktor ang isang maliit na tuldok sa screen. Nang malaman ng kumpanya na buntis ako, walang nagduda sa aking kakayahan. Sa halip, nagtayo sila ng isang support center for expecting female leaders sa aming headquarters. Naging simbolo ako ng isang babaeng maaaring maging ina at isang global leader ng sabay. Isang araw, habang nasa isang Zoom meeting, sumakit ang likod ko. Walang sinabi si Angelo. Pinalitan lang niya ang upuan ko ng isang massage chair at siya na ang nagpatuloy sa pulong. Ipinanganak si isang Lunes ng umaga. 9 na oras akong sinamahan ni Angelo sa delivery room. Nang marinig namin ang unang iyak, halos himatayin ako. Ang huli kong nakita ay si Angelo. Nanginginig na karga ang aming anak. Ang kanyang mga luha ay tumutulo sa pisngi nito. Iminungkahi ni Angelo na ilipat ang executive meeting room sa aming bahay. Gagawin mong opisina ang bahay natin, tanong ko. Hindi, sagot niya. Gagawin kong bahagi ng ating tahanan ang opisina. Ang aming buhay ay hindi na nahati sa pagitan ng mga deadline at pamilya. Isang umaga, habang nasa isang global meeting sa Zoom,
Pinuri ng chairman si Angelo. Mas focused at creative ka ngayon. Ngumiti si Angelo. Dahil may dalawa akong desk at isang kuna sa gitna ng aking puso. Ang aming bahay ay tinawag na, the family headquarters. Hindi laging madali. May mga gabing umiiyak ako dahil sa stress. O may sakit ang aming anak. Ngunit laging nariyan si Angelo. Hindi para akuin ang lahat, kundi para samahan ako. Sa Global Entrepreneurship Summit sa Switzerland, pinarangalan ako bilang isa sa top 5 most influential connectors. Nang umakyat ako sa entablado, naaalala ko ang araw na una akong pumasok sa buhay ni Angelo. May sirang sapatos at pusong puno ng pagdududa. Pagkatapos ko, si Angelo naman ang nagsalita. Dati, naniniwala ako na ang pamumuno ay kapangyarihan at ang pag-ibig ay nasa labas ng trabaho. Ngunit nakilala ko ang isang janitor na nagsasalita ng 7 wika. Hindi ko agad nakita ang hiya sa aking harapan. Mabuti na lang, nagkaroon ako ng pagkakataong itama iyon. Nagsulat ako ng isang libro, Ako, ang janitor na nagsasalita ng 7 wika at umibig sa isang bilyonaryo. Inilunsad ito sa ikalawang kaarawan ng aming anak na babae, si Gia. Pagkatapos ng lahat, hindi kami nagpahinga. Sa halip, naghanda kami para sa isang bagong proyekto sa Africa. Habang naglalakad kami papasok sa eroplano, si Gia ay nakaupo sa ibabaw ng malita. Hawak ang kanyang maliit na pasaporte. Si Angelo ay may dalang backpack na puno ng gatas at lampin. Lumingon ako at nakita ang isang ad sa airport screen. Isang kwento tungkol sa amin. Na may linyang, ang kwentong ito ay hindi isang fairy tale. Ito ay totoo. At ito ang pinakamagandang katotohanang nasaksihan namin.